Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2651-2660. Giant Face Messenger. Napakasimple ng ideya ni Yang Yian, ibig sabihin, igalang ang langit at lupa anumang oras. Ang bundok na ito ay ang bundok sa langit at lupa. Naramdaman niya ang kanyang kawalang halaga pataas at pababa. Sinabi ni Yu Linglong na ito ay isang magandang bagay. Ito ay isang pakiramdam na nasa dilim. Dahil ang inscription sa higanting bato ay nagsabi na ang mensahero ay lilito pagkatapos ng 3 busog at 9 na kawtaw, kung gayon siya ay sasamba. Anyway, alam niya na sinasamba niya ang bundok na ito at iginagalang ang daan ng langit, hindi sumasamba sa isang tao. Walang dapat ikahiya. Sinaman niya ng tingin si Teng Shi at alam niyang handa na siyang magkawtaw. Sumang-ayon din si Yu Linglong. Kaya napayuko siya. Upang igalang ang langit at lupa, ang isa ay dapat magkaroon ng isang banal na puso. Tahimik na yumuko si Yang Yian. Sa susunod na sandali, ang halo ng inscription sa higanting bato ay kumikislap at sumikat sa kanilang apat. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na huminahon ang kanyang buong puso. Ano ba ito? Ungol ni Teng Shi. Sinabi ni Yu Linglong, ito ang dakilang kaliwanagan na nakaukit sa inscription ng malakas. Napakahirap. Okay. Hindi masyadong interesado si Teng Shi. Sa madaling salita, ang lalaking ito ay walang gaanong pangunawa. Sa kabaligtaran, ipinikit ni Tu Jingyuan ang kanyang mga mata sa seryosong paraan, na parabang maingat niyang naiintindihan. Tumayo din doon si Yu Linglong at nagsimulang umintindi. Alam niya ang halaga ng pag-unawa sa dakilang dao na iniwan ng isang malakas na tao. At nalaman ni Yang Yiu sa unang pagkakataon na sumikat ang liwanag sa kanya, at nagbago ang kanyang estado ng pag-iisip. Isang kakaibang katahimikan ang lumitaw sa kanyang puso. Nagsimula ang isang pakiramdam. Pero 3 araw lang siya nakakatagal. Dahil wala pang kalahating araw, hindi na nakayanan ni Teng Shi. Kung tutuusin, nagpapanggap lang ito, at wala man lang naintindihan. Sa wakas, makalipas ang 10 araw, iminulat ni Tu Jingyuan ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang ugali, at may nakuha siya. Makalipas ang 1 buwan, nagising si Yu Linglong. Binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata makalipas ang 3 buwan. Ang mga mata ni Yang Yiu ay kumislap sa isang sinag ng liwanag. Kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi bumuti sa 3 buwang pag-unawa na ito, ang kanyang estado ng pag-iisip ay higit na napabuti, at ang kanyang antas ng paglilinang sa itaas na rurok na God Emperor ay napatitag sa pamamagitan ng isang malaking hakbang. Siya nagkaroon ng mas masusing pag-unawa sa dakilang dao ng langit at lupa. Congratulations, Master! Si Teng Shi ang unang nambobola at lumapit. Pagkatapos ng isang persepsyon, maliban kay Teng Shi, ang mga ugali ng 3 pang tao ay lubos na nagbago, na nararamdaman ni Teng Shi. Gayunpaman, ang taong ito ay walang anumang pananaw, kaya masasabi lamang na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon, at hindi ito maaaring sisihin sa iba. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiu. Nalaman din niya na si Teng Shi lang ang tila walang nadagdag, ngunit wala siyang sinabi. Ang mga pagkakataon sa paglilinang, mga pananaw, at iba pa, ay hindi maaaring pilitin. Mukhang hindi lumilitaw ang Yanzi Guide Messenger. Sabi ni Yu Linglong. Tumanggo si Yang Yiu at sinabing, totoo yun. Habang nagsasalita, tiningnan ni Yang Yiu ang malaking bato, ngunit nalaman niyang kumikislap pa rin ang inscription dito, ngunit walang lumitaw na buhay na nilalang. Ayon sa nilalaman ng inscription, pagkatapos yumuko, dapat na lumitaw ang mensahero, ngunit ngayon na natapos na nila ang isang persepsyon, bakit wala pa ring paggalaw, na halatang abnormal. Guro, paano kung sumigaw ako at subukan? Nagsalita si Teng Shi sa hindi naaangkop na oras. Gustong sampi ni Yang Yian, ngunit pagkatapos ay naisip niya na ang pamamaraang ito ay hindi imposibleng subukan. Kaya sinabi niya, sigaw ka. Nagsalita si Teng Shi sa wika ng tao, hoy, may tao ba dito? Tapos na akong yumuko, bakit walang humihinga? Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yian. Walang pag-asa ang lalaking ito. Akmang sisipain na niya si Teng Shi, tumugon talaga siya sa susunod na sandali. Anong sinisigawan mo? Gusto mong pumunta sa Sky God City para mag-level up? Isang mahinang boses ang narinig. Tumangala sina Yang Yian at Yu Linglong at nalaman na sa isang bangin, mayroong isang malaking liwanag, at isang malaking mukha ang lumitaw. Ito ay higit sa 30 metro ang haba, at ang bibig ay 3 metro ang haba. Ito ay isang mukha na lumitaw mula sa manipis na hangin sa bangin. Nagsalita ang mukha ng bato. Nang lumakad siya, ang napakalaking batong mukha na ito ay bamuka ang bibig at nagluwa ng dila na mahigit 2 metro ang haba, pati na rin ang dila ng bato. Isang tinig na humihingal ang nagsabi, lahat ng tao doon ay magiging isang antas sa pamamagitan ng pagpindot sa iyong palad. Ikaw ba ang guide? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Yian. Ako na. Kung gusto mong pumunta sa Sky City, mag-level up ka agad. Huwag mong ipagpaliban ang tulog ko. Bilasan mo. Ang malaking bato ay naiinip. Nagkatinginan sina Yang Yiu at Yu Linglong, at tila wala silang nakitang mali. Sa oras na ito, humakbang si Tu Jingyuan at nagsabi, Guro, mauna na ako. Okay, ingat ka. Tumanggo si Yang Yiu, at lubos na nasisiyahan kay Tu Jingyuan.
Ang gabay ay nagluwa ng dila ng bato at hiniling sa kanila na pindutin ang antas ng palad. Ito ay dapat na isang lihim na paraan ng pagkolekta ng impormasyon. Hindi alam kung mayroong anumang panganib. Sa oras na ito, ibinabahagi ni Tu Jingyuan ang mga alalahanin ng kanyang amo. Si Yang ay natural na nasisiyahan sa Tu Jingyuan. Sa susunod na sandali, inilagay ni Tu Jingyuan ang kanyang palad sa dila ng bato, at pagkatapos ay kumislap ang isang liwanag, at isang linya ng mga inscription ang lumitaw sa mukha ng higanteng bato. Hindi napigilan ni Yang Yian na tanungin si Yu Linglong ano ang nakasulat. Earth essence of the earth human race, the way of the soul, and the primary God Emperor cultivation. Binasa ito ng mahina ni Yu Linglong. Nangangalap din ito ng impormasyon, alam ni Yang Yian na tama ang hula niya. Ang higanteng mukha na mensahero na ito ay dapat ding isang likas na nilalang. Kinumplito niya ang impormasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng palad dito. Kahit na ito ay hindi gaanong, ito ay tumpak. Hehe, susubukan ko. Ngumiti si Teng Shi at umalis na may pagtataka. Ang resulta ay pareho. Ang mga salita ng seven-colored Teng Snake, the way of the flesh body, at ang primary God Emperor ay lumitaw. Pagkatapos ay si Yu Linglong, at ang record ni Yu Linglong ng sangkatauhan, ang kaharian ng Diyos ng batas, at ang lakas ng pinakamataas na rurok ng Diyos na hari ay lumitaw. Sa wakas, si Yang Yian na. Human Yang Yian, ang pinakamataas na rurok ng Diyos Emperador. Pagkatapos ang lahat ay nakumpleto. Ang dila ng messenger na mukhang bato ay kumikislap, ngunit ito ay naging isang hakbang, at isang tinig ang nagsabi, halika. Hoy, ito ay para pasukin natin ang bibig mo, hindi napigilan ni Teng Shi na magsalita. Maaari mong piliin na sumuko. Sabi ng messenger na mukhang bato. Sinabi ni Yang Yian, umakyat na tayo. Wala siyang naramdaman sa mukhang batong mensahero na ito, iniisip lang na siya ay isang gabay, at walang dapat ikatakot sa kanilang apat. Isa-isa silang sumampa sa higanting dila at pinasok ang mukha ng batong bibig. Sa susunod na sandali, kumislap ang bibig at nagsara. Ngunit sa parehong oras, mayroong 10 metro kwadrado ng espasyo sa buong bibig. Lumiwanag ang banal na liwanag, ngunit hindi naman madilim. Nadama ni Yang Yian na mayroong pagbabago sa enerhiya sa operasyon, iniisip na ito ay isang uri ng transmission. Hindi niya namamali na hinayla ang kamay ni Yu Linglong, baka sakaling may mangyari. Makalipas ang ilang dosenang segundo, muling bamuka ang bibig. Ang boses ng messenger ay tumunog, nandito na tayo, labas tayo. Nang bumagsak ang mga salita, bumukas ang pintuan ng bibig. Ang banal na liwanag ay nagniningning sa labas. Naglakad silang apat, at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang malaking plataporma sa itaas ng mga ulap. Sa paningin ay isang malaking puting Jade Mountain Gate na may 4 na inscription dito. Ang Earth Spirit ay Bamulong, Sky Divine City. Kabanata 2652, 10,000 mataas na markahang banal na bato na epektibo sa 100 taon. Pagkarating sa lugar, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiu kung bakit tinawag itong Sky Divine City. Ito ay talagang karapat-dapat sa pangalan, isang Sky Divine City. Siyempre, hindi ito komprehensibo. Ang banal na lungsod na ito ay talagang nasa tuktok ng bundok, ngunit sa tuktok ng bundok ay isa pang mundo, tulad ng isang malaking lumulutang na isla na lumalaki sa mga ulap sa tuktok ng bundok. City daw ito, pero isa talaga itong isla, pero ang islang ito ay natatakpan ng mga palasyo, kaya hindi masamang tawagin itong lungsod. Nakatayo sa pintuan ng lungsod at tumitingin sa loob, mayroong walang katapusang kalawakan ng banal na liwanag na kumikislap, at sa likod mo, may mga mapalad na ulap na gumugulong, na talagang isang banal na kaharian. Andyan na ba tayo? Tanong ni Teng Shi. Nandito na tayo. Ito ang Sky God City. Kapag gusto mong umalis, pumunta ka rito at sumigaw na paalisin kita. May 4 na daan sa buong God City, silangan, timog, kanluran at hilaga. Maaari kang pumili na umalis sa alinman sa mga ito. Mayroong isang banal na pormasayo na nagbabantay sa kalangitan ng lungsod ng Diyos na 1,000 metro sa itaas. Huwag lumipad ng higit sa 1,000 metro, kung hindi ay magdurusa ka ng isang malaking kawalan. Bilang karagdagan, ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa lungsod ng Diyos. Kung may mga salungatan, maaari kang pumunta sa arena ng tunggalian upang malutas ang mga ito, kung hindi, mapaparusahan ka. Walang ibang gagawin, kaya pumasok ka na. Hindi nakita ang boses ng messenger na mukhang bato. Pumasok ka lang ng ganito. Tanong ulit ni Teng Shi. Ngunit hindi tumugon ang mensahero. Pumasok tayo at tingnan, hinawakan ni Yang Yiu ang kamay ni Yu Linglong at pumasok sa gate ng lungsod. Sa katunayan, ito ay isang bukas na gate lamang. Sa kanyang pagkaunawa, ito ay hindi isang pintuang bayan, ngunit dahil tinawag ito ng mga tao na isang pintuang bayan, ito ay dapat na isang pintuang bayan. Sino ang gumawa nito sa Fairyland? Doon. Walang nagbabantay sa tarangkahan, at ang 4 sa kanila ay naglakad na lamang papasok ng may pagmamayabang. Sa daan, may lumitaw na kalsada, diretso sa malayo, na walang katapusan. Ang mapalad na mga ulap ay nasa lahat ng dako, at ito ay talagang tulad ng isang panaginip, tulad ng perpektong mundo ng mga Diyos. Sinabi ni Teng Shi, masyadong tahimik, hindi ba?
Nagsinungaling ba sa akin ang tanggang ibong iyon, na nagsasabing ang Sky God City ay isang lugar kung saan nagtitipon ng hindi mabilang na mga Diyos, ngunit wala kahit isang multo dito. Habang siya ay nagsasalita, ang mga mapalad na ulap ay biglang gumulong sa kanyang harapan, at biglang lumitaw ang isang maunlad na kalye sa kanilang paningin. Ito ay sinaunang at mabango, na may maraming tao, mga tindahan at nagtitinda. Naging masigla ito bigla. Napagtanto ni Yang Yian at ng iba pang apat na kakapasok lang nila sa lungsod. Walang ingay kanina dahil hindi pa sila dumarating, at may mga mapalad na ulap din ang tumatakip dito. Sa unang tingin, ang lahat ay puno ng mga anino ng tao. Siyempre, may mga halimaw at lahat ng uri ng kakaibang bagay. Ngunit lahat sila ay mga Diyos. Ito ang tamang paraan para buksan ito, ungol ni Yang Yian at naglakad pasulong. Sa wakas ay nakapasok na sa pangunahing kalye. Ang pagdating nilang apat ay tila hindi nakapukaw ng interes ng mga nilalang dito. Sa pangkalahatan, pinangungunahan pa rin ito ng mga tao. Siyempre, nalaman ni Yang Yian na lahat sila ay matagumpay na tao sa paglilinang, ng iba't ibang lahi. May mga totoong katawan ding naglalakad sa kalye. Kaya ang pagdating nilang apat ay hindi man lang nakaapekto sa interes ng mga Diyos sa kalyeng ito. Siyempre, may ilan. Maya-maya, may nagkusang lumapit sa kanila. My fellow gods, you look strange. First time mo ba sa Sky City? Bumungad sa kanilang harapan ang isang binata na may palaipat-lipat na mga mata. Sino ka? Inilabas ni Teng Snake ang dila nito at nagsalita sa masamang tono. Tiningnan ni Yang Yiu ang binata ng may labis na interes, dahil sa isang sulyap ay masasabi niya na ang binata na may palaipat-lipat na mga mata ay isang espiritu ng daga, at ang kanyang paglilinang ay nasa antas ng pangunahing hari ng Diyos. Wala siyang masamang damdamin sa mga espiritu ng daga, sa halip ay medyo malapit sa kanila, dahil mayroon siyang haring daga sa ilalim niya, at ang Purple Emperor ay isa ring espiritu ng daga. At saka, ang kabilang partido ay isang Diyos. Natural, iba ito. Mga kapwa ko Diyos, mangyaring huwag mo akong intindihin. Ako si Huang Shulang, na matagal nang naninirahan sa Sky God City at alam na alam ito. Bago ka sa God City at wala kang masyadong alam tungkol dito. Kaya kung paglingkuran kayo ng kapwa Diyos, ang binata na nag-aangkin. Upang maging Huang Shulang ay hindi nagsasalita ng mayabang o mapagkumbaba, ngunit sa isang banayad at eleganteng paraan. Nang matapos siyang magsalita ay ngumiti siya. Inakala ni Teng Shi na siya ay sinungaling at malapit ng magmura, ngunit pinigilan siya ni Yang Yian. Lumapit siya at nakangiting sinabi, bayaran ba ang serbisyong ito? Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa Huang Shulang dito, na mukhang isang ligaw na tour guide sa mga atraksyong panturista sa Earth, ngunit mas pala kaibigan. Gaya ng inaasahan, nagningning ang mga mata ni Huang Shulang nang marinig niya itong sinabi ni Yang Yian, ang nakatataas na Diyos na ito ay magalang. Hindi ako nagsisinungaling. Hanggat ibinigay mo sa akin ang banal na bato, magiging maayos ang lahat. Sa Sky God City, anuman ang gustong gawin ng nakatataas na Diyos, sisiguraduhin kong gagawin ito para sa iyo. Si Huang Shulang ay nanirahan sa Sky God City at nabuhay sa pamamagitan ng kanyang paningin, o nakuha ang kanyang paningin na banal na bato. Nakita niya kaagad na ang kalbo na binata sa kanyang harapan ay ang pinuno sa mga Diyos na ito, at hindi niya makita ang lalim ng kabilang partido sa ilalim ng paghinga, na nangangahulugan na siya ay isang malakas na tao. Ang kanyang saloobin at tono ay nagbago ng ilang sandali, at tinawag niya siyang Diyos sa itaas. Okay, ilang divine stones ang kailangan mo. Name a price. I really have something to find someone to handle. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Gumamit talaga sila ng mga banal na bato dito, na nagpadali sa mga bagay. Matapos patayin ang uhaw sa dugo na matandang demonyo, natural na binawi ni Yang Yian ang 100,000 mataas na uri ng mga banal na bato na ibinigay ng malaklab na si Teng Snake sa uhaw sa dugo na matandang demonyo. Bilang karagdagan, nakakita siya ng karagdagang 200,000 mataas na uri ng mga banal na bato at 1,000,000 mababang uri ng mga banal na bato sa pugad ng uhaw sa dugo na matandang demonyo. Mayroon na siyang 300,000 high-grade na Divine Stone at mahigit sa 1,000,000 low-grade na Divine Stone, ngunit ang 1,000,000 mababang grade na bato ay kinabibilangan ng 500,000 medium-grade na Divine Stone, at ang 1,000,000 ay ang bilang pagkatapos ma-convert ang medium-grade na Divine Stone. Sa madaling salita, si Mr. Yang ay hindi kapos sa mga banal na bato ngayon. Anumang problema na maaaring malutas sa mga banal na bato ay hindi isang problema. At kailangan talaga nila ng local guide tulad ni Huang Shulang, syempre, siguradong hindi lokal si Huang Shulang. Narinig ni Huang Shulang ang sinabi ni Yang Yiu, lumiwanag ang kanyang tatsulok na mga mata, at nagmamadali siyang nagsabi, Diyos, bigyan mo ako ng 10,000 mataas na uri ng mga banal na bato, paano kung maglingkod ako sa Diyos sa loob ng 10 taon? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Huang Shulang kay Yang Yiu nang may kaba sa kanyang puso. Talagang nagsusugal siya, nakita lang na si Yang Yiu at ang iba pa ay kara-rating lang sa Sky God City, at gustong kumita ng kayamanan. Paano kung nagtagumpay ito? Kung ito ay nagtagumpay, ang kanyang cultivation ay makakapagpatuloy pa, dahil kailangan niya ng mga banal na bato upang makabili ng lahat ng uri ng mga banal na bagay na kailangan niya. 10,000 mataas na uri ng mga banal na bato, sa katunayan, ay isang malaking bilang din sa pananaw ni Huang Shulang.
Mahirap pumayag di ba? O maaari bang alisin ito ng kabilang partido? O handa ba silang isuko ito? Sa sandaling ito, nalaman ni Wang Shulang na ang kabilang partido ay nakatitig sa kanya ng mingiti, at medyo nanghina si Wang Shulang. Sa katunayan, kung makakita ka ng isang lokal na ahas sa God City, hindi mo kakailanganin ng 1,000 top grade na mga banal na bato upang maglingkod sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ng lahat, ang habang buhay ng mga Diyos ay walang hanggan, at ang 10 taon ng oras ng pagtulog ay lilipas sa isang kisap mata. Nakatitig siya sa kabilang partido at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Sasabihin na sana niya na ayos lang kung mas kaunti, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ng kabilang partido, 10,000 pinakamataas na grado ng mga banal na bato, maglingkod sa akin sa loob ng 100 taon. Natigilan si Wang Shulang. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay talagang papayag na bigyan siya ng 10,000 pinakamataas na grado ng mga banal na bato, ngunit ang oras ay nagbago mula 10 taon hanggang 100 taon. Pero ano? Ang pinakamagandang bagay tungkol sa mga Diyos ay oras. 100 taon ay isang kisap mata lamang. Ang pangunahing punto ay 10,000 top grade na mga banal na bato. Tuwang-tuwa si Wang Shulang. Sa 10,000 top grade divine stones, siguradong makakatuntong siya sa middle level God King level. Ito ang pangunahing punto. Pinigilan niya ang kanyang panloob na pananabik, ngunit binalaan ang sarili na huwag matuwa. Nagkunwari siyang kalmado at nagsabi, ang 10,000 matataas na gradong banal na bato sa loob ng 100 taon ay medyo. Haha, bibigyan kita ng 3 hininga para pag-isipan ito. Bagamat kakapasok ko pa lang sa God City, sa palagay ko ay walang problema ang iyong munting pakulo. Hindi maliit na bilang ang 10,000 matataas na antas ng mga batong banal. Maaari akong sumang-ayon dahil maganda ang aking kalooban at dahil ikaw ang daga demon god. Kung hindi, ang 1,000 ay sobra na. Naiintindihan mo ba? Nakangiting nagsalita si Yang Yiyo. Paanong hindi niya makita ang maliit na pandaraya na ito? Kabanata 2653, hinihimok ng pera. Bumilis ang tibok ng puso ni Wang Shulang nang marinig niyang nagsasalita si Yang Yiyo. Alam niya na ang kabilang partido ay isang matalinong tao at alam niya ang kanyang maliliit na pandaraya sa mahabang panahon. Buti na lang maganda ang mood niya at willing siyang ibigay dahil isa siyang demonyong daga. Ano ang kinalaman nito sa pagiging demonyo niyang daga? Ang susi ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang demonyong daga ay hindi sikat sa Sky God City. Sa kabaligtaran, siya ay minamaliit ng ibang mga tribo. Sa hindi inaasahan, ngayon, dahil sa kanyang pagkakakilanlan, makakakuha siya ng isang malaking halaga ng mga banal na bato. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wang Shulang ang pagiging isang demonyong daga. Kung siya ayaw pa rin pumayag, magiging ingrate talaga siya. 100 taon na lang, na ang tagal niyang natutulog. Siya mabilis na sinabi, okay, sumasang-ayon ako. Salamat, Diyos. Matalino daw ang tribo ng daga. Parang tribo ka rin talaga ng daga, hahaha, biro ni Yang Yiyo. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling ibigay kay Wang Shulang ang banal na bato, ngunit sinabi, tara na, kailangan natin ng tirahan, Wang Shulang, oras na para ipakita ang iyong kakayahan. Ginawa ni Yang Yiyan ang unang kahilingan, at tinitimbang din kung si Wang Shulang ay karapat-dapat na maging isang lokal na ahas tulad ng sinabi niya, at kung siya ay nagkakahalaga ng halaga ng 10,000 mataas na grado na mga banal na bato. Nagulat si Wang Shulang nang marinig niya ito, alam niyang oras na para makita ng employer ang kanyang timbang, at tiwala siya rito. Inayos ni Wang Shulang ang kanyang mga salita at sinabing, ang mga Diyos ay nasa Sky God City. May 4 na antas ng paglilinang at pamumuhay ng mga kapaligiran, itaas, gitna, ibaba at itaas. Ang laki at ang enerhiya ng langit at lupa na natipon sa bawat isa ay magkaiba. Siyempre, kailangan nilang mangolekta ng mga bato ng Diyos. Ang oras ay magsisimula sa 10 taon. 10 taon para sa isang mababang antas ng God Mansion ay 1,000 batong mababang antas ng Diyos, 1,000 taon na may mababang antas ng Diyos, 1,000 taon na may mababang antas ng Diyos. Ang high-grade God Mansion ay 5,000 high-grade God Stone, at 10 taon para sa tuktok ay 10,000 high-grade God Stone. Ang bawat antas ay ibang-iba, ngunit mayroon ding malaking pagkakaiba sa lahat ng aspeto. Hanggat kaya mo ang mga bato ng Diyos, maaari mong tamasahin ang pinakamahusay na mansyon ng Diyos. Kung mas mahaba ang panahon ng pag-upa, mas favorable ang mga bato ng Diyos na kinakailangan. Ang mungkahi ko ay magrento ng isang medium-grade na God Mansion. Siyempre, bilang karagdagan sa unang pagkakataon, maaari ka ring makahanap ng isang lugar sa gilid ng God City. Nakatira sa tigang na kabundukan ng Land of Fate, hindi na kailangan ng mga banal na bato, ngunit, madalas may mga panganib. Ang kasaysayan ng banal na lungsod na ito ay naruroon pa rin, at imposibleng masubaybayan ito pabalik sa panahon kung saan itinayo ito ng mga dakilang Diyos at iba pa, ngunit tiyak na matutunton ito pabalik sa panahon ng paglikha ng mundo. Ang dahilan kung bakit ito ay mapanganib ay ang lupain sa paligid ng banal na lungsod ay ang lahat ng mga baog na bundok, at may ilang mga primitive na hayop na natitira mula sa primitive na panahon sa tigang na bundok. Sinasabi na ang mga dakilang Diyos na nagtayo ng Sky Divine City ay umalis upang protektahan ang pagtatanggol ng banal na lungsod, at hindi sila pumasok sa lungsod o umalis sa mga bundok.
Ayon sa pangunawa ni Huang Shulang, si Yang Yiyu ay hindi kapos sa mga banal na bato. Maaaring siya ay isang disipulo mula sa tatlong pangunahing Daos na palasyo ng Eternal Divine Realm na lumabas upang maglakbay. Ang mga disipulo mula sa gayong napakalakas na puwersa ang pinakamayaman. Pakiramdam niya ay magiging maswerte siya sa pagkakataong ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang susunod na sagot ni Yang Yiyu ay magugulat sa kanya. Pagkatapos ay dalhin kami sa isang liblib na lugar sa gilid ng banal na lungsod. Sabi ni Yang Yiyu. Hindi nagkaimik si Huang Shulang. Hindi niya inaasahan ang resultang ito. Hindi. Kumunat ang noo ni Yang Yiyu. Bumilis ang tibok ng puso ni Huang Shulang, at mabilis siyang ngumiti at sinabing, "Okay, syempre walang problema, dadalhin kita para hanapin ito ngayon." Tiniis niya ito alang-alang sa 10,000 mataas na grado ng mga banal na bato. Pero sa loob-loob niya, iniisip niya na pagdating niya doon, hahayaan niya muna ang kabilang partido na bigyan siya ng mga banal na bato, kung hindi ay maghinala siyang nagyayabang ang kabilang partido. Si Yang Yiyan ay natural na may sariling mga pagsasaalang-alang. Naranasan na niya ang banal na palasyo na binanggit ni Huang Shulang sa mundo ng mga engkanto noong unang panahon. Bagaman hindi ito ang mundo ng engkanto, ito ay karaniwang ang parehong gawain. Hindi naman sa ayaw niyang gugulin ang mga banal na bato, ngunit hindi ito gaanong makatwiran. Sa kabaligtaran, medyo interesado siya sa mga prehistoric beast na binanggit ni Huang Shulang. Siyempre, hindi naman sa naghahanap ng gulo si Yang, kaya gusto niyang pakainin ang mga prehistoric beast, pero gusto niyang makita kung ano ang pagkakaiba ng prehistoric beast sa Eternal God Realm at sa Fairy World, dahil mayroon din siyang prehistoric beast noong nasa Fairy World siya. At ngayon ay makapangyarihan na rin siya. Ngayon ay isa na siyang upper peak na banal na emperador. Kung ikukumpara, tiyak na siya ang pinakamataas sa parehong kaharian, at walang dapat ikatakot. Higit sa lahat, nakakuha siya ng ilang karanasan sa paglilinang sa ngayon at nauunawaan niya ang isang katotohanan, na ang kalayaan at malalaking pagkakataon ay nasa malaking panganib. Ano ang pinaka-kailangan niya ngayon? Ito ay pagkakataon. Ang pagkakataong ito ay maaaring para sa kanyang sarili, para kay Yu Linglong, at higit pa para kay Teng Shi at Tu Jingyuan. Buo na silang apat, isang team. Napakalinaw ni Yang Yiyu tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang koponan sa isang hindi pamilyar na kapaligiran. Ang pagpapabuti ng lakas ng sinuman sa koponan ay katumbas ng pagpapabuti ng lakas ng buong koponan. Kaya ang kailangan niya ay lahat ay maaaring umunlad, hindi lahat ng magagandang bagay ay kinukuha niya. Hindi ito ang kanyang karakter, hindi rin ito ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay. Ang tigang na bundok sa gilid ng God City na binanggit ni Huang Shulang ay isang magandang pagpipilian para sa kanya. Matapos makuha ang impormasyon at mga larawan sa makukulay na kaliskis ng dragon, kasama ang naunang pagliliwanag ng abenida sa liwanag ng inskripsyon ng malaking bato, si Yang Yiyan ay nakakuha ng maraming sa kanyang puso. Alam niya na ang paglilinang ay hindi isang pagkubkob, ngunit kalikasan. Ang pag-upo ng mansyon ng Diyos ay isang pagkubkob, hindi isang magandang pagpipilian. Kaya't hiniling niya kay Huang Shulang na dalhin sila sa tigang na bundok sa gilid ng God City, na hindi naman masama. Sumunod, dinala ni Huang Shulang si Yang Yiyu at ang dalawa pa sa sinaunang lupain ng God City. Ayon sa kahilingan ni Yang Yiyu, nakarating sila sa isang napakagandang lambak. Ito ay tahimik, na may malawak na tanawin, mga mapagkukunan ng tubig at mga tanawin, at ito ay isang angkop na lugar para sa paninirahan at pagsasanay. 60 milya lamang ang layo nito sa God City. Ang distansyang ito ay ilang minuto lamang para sa mga Diyos. Ang tanging disbentahan ng magandang lambak ay, ayon kay Huang Shulang, ang enerhiya ng langit at lupa ay manipis, ngunit para kay Yang Yiyu, hindi ito problema. Siya ay may isang malaking bilang ng mga top grade na banal na bato sa kanyang mga kamay, at ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay hindi banggitin ng langit sa kuweba, ngunit siya rin ang emperador ng mga Diyos. Hindi naging problema ang magtayo ng isang lugar ng pagsasanay na may mayaman na banal na diwa. Okay lang ba dito, God? Kung hindi, may alam akong 3 pang lugar. Tanong ni Huang Shulang kay Yang Yiyu. Tumanggo si Yang Yiyan at sinabing, gawin natin dito. Mabuti naman, nakahanap na tayo ng lugar, baka may ibang bilin ang Diyos. Basta may mga batong banal, gagawin ko talaga para sa Diyos, hehe. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Huang Shulang ay umiikot at tumingin siya kay Yang Yiyan ng papuri. Natural na alam ni Yang Yiyan kung ano ang iniisip ng taong ito ay hindi hihigit sa pagsisimula ng paghingi ng sahod, kaya't siya ay masiyahan sa kanya, ang taong ito ay may kakayahan pa rin, ang pagdadala sa kanila sa maliit na lambak na ito ay patunay na siya ay lubos na nasisiyahan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, 3,000 matataas na divine stone ang nakatambak sa harap ni Huang Shulang, at pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, ito ay 3,000 banal na bato, at ang 10,000 matataas na antas na mga banal na bato na ipinangako sa iyo ay babayaran kada 30 taon, at 3 beses 10,000 ay babayaran ng buo. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Bagamat medyo nadismaya si Huang Shulang na hindi ibinigay ni Yang Yiyan ang lahat ng pera ng sabay-sabay, ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Kung tutuusin, hindi siya tanga, at ngayon ay nasa harapan na niya ang 3,000 tunay na mataas na grado na mga banal na bato, maaari lamang siyang maging masaya.
Paulit-ulit siyang tumango at sinabing, walang problema, salamat, Diyos. Huwag kang masyadong maging masaya. Simula ngayon, magiging akin ka na sa loob ng 100 taon at magsisimula kang magtrabaho para sa akin. Hanggat gagawin mo ang iyong makakaya, maipapangako ko sa iyo na pagkatapos ng 100 taon, bibigyan kita ng dagdag na 10,000 high-grade divine stones. Ito ang pangako ko. Pero sa kabilang banda, kung lalikuin mo ako, hehe, huwag mo akong sisihin kung bakit mo ako iniintindi. Nang sabihin niyang Yian ang huling pangungusap, ang hininga ng pinakamataas na God Emperor ay sumambulat, at ang presyon ay lumabas. Namutla ang mukha ni Huang Shulang. Naramdaman niya ang kapangyarihan at hindi maarok ni Yang Yian. Ngunit bumalik siya sa normal sa isang iglap, ngunit direktang nanumpa, ako, si Huang Shulang, ay nanunumpa sa langit na daw na mula ngayon, sa loob ng 100 taon, ako ay magsisikap para sa Diyos. Kung ako ay labag sa aking puso, ang langit na daw ay parurusahan ako. Ang taong ito ay isang mapagpasyang tao. Direkta siyang gumawa ng makalangit na panunumpa. Hindi para sa anumang bagay, para lamang sa mga salita ni Yang Yian ng dagdag na 10,000 mataas na grado na mga banal na bato. Maganda iyan. Bibigyan kita ng gawain. Dalhin mo si Teng Snake sa God City para tulungan akong malaman kung mayroong anumang divine object o divine pill na makakatulong sa orihinal na sigla ng lugar na ito. Kapag nakatanggap ka ng anumang balita, ipaalam ka agad sa akin. Kung nahanap mo ang balitang ito, gagantimpalaan kita ng 20,000 divine stones. Posible ba? Mataimtim na tiningnan ni Yang Yiu si Huang Shulang. Si Yang Yiu ay nasa mundo hanggang ngayon. Bilang isang tagalupa, alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga mapagkukunang pinansyal. Alam niyang kailangan niyang gumamit ng pera para i-drive si Huang Shulang. Sa oras na iyon, maaari siyang makakuha ng hindi inaasahang mga tagumpay. Huwag kang mag-alala, Diyos. Pamilyar ako sa ilang malalaking black market sa Sky God City. Pupunta ako at malalaman ko kaagad. Aabisuhan kita sa sandaling mayroon akong anumang balita. Ang puso ni Huang Shulang ay puno ng sigasig. Binigyan siya ng 10,000 mataas na kalidad na mga banal na bato para lamang sa isang balita. Siya ay talagang isang tao mula sa isang malaking puwersa. Kabanata 2654 na mabuting balita mula sa Chenkun Valley. Teng Shi, sumama ka kay Huang Shulang, lumingon si Yang Yiu kay Teng Shi. Oo, Master. Si Teng Shi ay isang taong hindi makaupo. Nang marinig niya na pinalabas siya kasama si Huang Shulang, agad siyang natuwa. Siyempre, hindi tanga si Teng Shi. Alam niyang hiniling sa kanya ng master na sundan si Huang Shulang. Siguro dahil nag-aalala siya kay Huang Shulang. Ang pagpapalam sa kanya dito ay nagpapakita na pinahahalagahan siya ng amo. Nakikita ito ni Huang Shulang, ngunit tila normal ito sa kanya at wala siyang pakialam. Diyos ko, umalis na tayo. Tanong ni Huang Shulang. Humayo ka, bumalik at magulat pagkatapos ng 10 araw, may balita man o wala. Tumango si Yang Yiu. Pagkatapos ay umalis sina Huang Shulang at Teng Shi sa lambak. Pagkatapos nilang lumayo, sinabi ni Yu Linglong, bakit hindi ka sumama kay Huang Shulang? Sa palagay ko ay maaaring mas angkop ang Tu Jingyuan. Napangiti si Yang Yian, tumingin kay Tu Jingyuan sa di kalayuan, itinuro ang maliit na lambak na halos 1 kilometro ang layo at sinabing, dahil pinili natin itong gamitin muli bilang pansamantalang foothold, kailangan natin itong itayo. Ang talento ni Tu Jingyuan ay kayang gawin ang gawaing ito, haha. Natigilan si Yu Linglong, at sa susunod na sandali ay naunawaan niya na huhulihin ni Yang Yian ang malalakas na tauhan ni Tu Jingyuan. Kung talagang kinakailangan na itayo ito, ang Tu Jingyuan ay mas angkop kaysa kay Teng Shi. May balak ka bang magtagal dito? Tanong ni Yu Linglong. Bueno, dahil nandito na tayo, manatili muna tayo sandali. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng ating cultivation base, at hindi stable ang ating isipan. Kailangan natin ng ilang oras para magsanay at maging matatag ang ating cultivation base. Talagang kalahati lang nito ang sinabi ni Yang Yian, at ang kalahati ay para kay Yu Linglong. Pagdating niya rito, nakita rin niya na talagang maraming Diyos sa banal na lungsod na ito. Ito ay medyo maginhawa upang humingi ng makalangit na mga materyales at kayamanan upang maibalik si Yu Linglong. Ang nasa isip niya ay ibalik muna si Yu Linglong. Hindi ko masyadong sinabi sa kanya dahil natatakot akong mabigatan siya. Okay, mahinang tumango si Yu Linglong. Sa katunayan, paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Yang Yiu? Ang kanyang puso ay magulong, ngunit siya ay naging mas buhay. Bigla niyang naisip ang eksena kasama si Yang Yiu sa kuwebo ng puno ng uhaw sa dugo ng matandang ninuno, at nag-init ang kanyang mukha, ngunit sa kabutihang palad ay nakasuot siya ng belo, kaya hindi ito nakita ni Yang Yiu. Earth Essence, tinawag ni Yang Yiu ang Earth Essence sa di kalayuan. Master, dumating ang Earth Essence sa isang iglap. Kami ay tatahan sa lambak na ito, at ang gawain ng pagtatayo ng isang cultivation palace para sa lahat ay ibibigay sa iyo. Hindi kami humihingi ng anumang luho, basta ito ay maginhawa para sa cultivation. Kaya mo ba? Tanong ni Yang Yiu. Master, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Kumpiyansa na sagot ni Earth Essence. Tumango si Yang Yiu at sinabing, okay, kaya mo yan.
Pupunta ako at iset up ang formation sa paligid ng lambak. Anyway, marami siyang magic stones, kaya walang problema na mag-set up ng spirit gathering formation at defense formation. Sasamahan kita, sabi ni Yu Linglong. Okay. Hindi inaasahan ni Yang Yian na tutulong si Yu Linglong, kaya gusto niyang magsanay siya at gumaling, ngunit dahil gusto niyang sumama sa kanya, ayos lang iyon, basta masaya siya. Nagsimula silang dalawa sa lambak, at unang nag-set up ng isang spirit gathering formation, hinihigop ang banal na diwa ng langit at lupa sa lambak, upang magkaroon sila ng magandang kapaligiran sa pagsasanay. Gayunpaman, walang kakulangan ng mga banal na bato, daan-daang libong matataas na grado at milyon-milyong mababang uri ng mga banal na bato. Kung hindi sila ginamit, sila ay mabubuting bato, at kung sila ay ginamit, sila ay mga banal na bato. Kinailangan nilang i-play ang kanilang halaga. Direktang gumamit si Yang Yian ng mga high-grade na Divine Stone, na kumakain ng 100,000 high-grade na Divine Stone. Malaking bagay ito, katumbas ng milyon-milyong mababang uri ng mga banal na bato, at matagumpay ang pagbuo ng pagtitipon ng mga espiritu. Biglang, ang kapangyarihan ng banal na diwa mula sa lahat ng direksyon ng langit at lupa ay patuloy na nagtipon. Sa loob lamang ng kalahating oras, naramdaman niya na ang enerhiya ng langit at lupa sa lambak ay nagsimulang magdoble at patuloy na bumubuti. Sobrang nasiyahan siya dito. Susunod, kailangan lang niyang mag-set up ng isang defensive formation. Noong una, gusto niyang mag-set up ng Fairyland Formation, ngunit hindi pa niya nakilala ang Divine Formation ng Divine World, kaya tinanong niya si Yu Linglong para sa kanyang opinyon. Sinabi ni Yu Linglong, bakit hindi tayo mag-set up ng isang maliit na Chenkun Formation? Bagamat hindi ito isang malaking Chenkun Formation, ito ay isang magandang formation sa God Realm. Bukod dito, ito ay medyo madali at pinakaangkop para sa maliit na lambak na ito. Ano sa palagay mo? Hindi ko maintindihan, diretsyong sabi ni Yang Yian. Hindi niya talaga maintindihan ang porma sayon. Nangangailangan ito ng 200,000 mababang uri ng mga banal na bato. Hayaan akong gawin ito, sabi ni Yu Linglong. Ikaw. Medyo nag-aalala si Yang Yian tungkol sa kanya, pagkatapos ng lahat, ang kanyang sigla ay malubhang na pinsala. Ngumiti si Yu Linglong at sinabing, bagamat nawalan ako ng sigla, huwag kalimutan na mayroon pa rin akong lakas ng isang haring Diyos. Natural na walang problema ang mag-set up ng isang maliit na porma sayon. At saka, wala ka bang tulong? Huwag kang mag-alala. Tama lang na ako ang nagse-set up ng porma sayon. Maaari mo ring tingnan ang pagkakabuo ng God Realm. At sasabihin ko rin sa iyo ang tungkol dito. Nang marinig ito ni Yu Linglong, nabuhayan ng loob si Yang Yian, at pagkatapos ay nagsimula ang dalawa. Siyempre, tila si Yu Linglong ang pangunahin, at siya ang katulong. Habang nagse-set up ng formation, naiintindihan din niya ang formation. Pagkaraan ng 9 na araw, matagumpay na nai-set up ang isang maliit na porma sayon ng Chenkun. Natutunan din ni Yang Yiu ang paraan ng pag-set up ng Divine Formation sa Divine World. Sa katunayan, ito pa rin ang pinagmula ng lahat ng mga pamamaraan. Sa prinsipyo, ito ay pareho sa pagbuo sa mundo ng engkanto, ngunit ang antas ng kapangyarihan ay iba. Siyempre, may ilang mga banayad na pagkakaiba. Sa paliwanag ni Yu Linglong, pumasok na rin siya sa paraan ng Divine Formation. Hindi niya may set up ang napakalakas na Divine Formation, ngunit wala siyang problema sa pag-set up ng formation para sa personal na paglilinang. Sa sandaling matagumpay ang pagbuo, ang mga mapalad na ulap ay gamulong, na nagtatago sa buong lambak. Nakatayo sa labas ng pagbuo ng lambak, ang mga mapalad na ulap ay gamulong, na napakaganda. Bigyan natin ng pangalan ang lambak na ito. Sabi ni Yu Linglong. Naisip ito ni Yang Yiu at sinabi, tawagin natin itong Chenkun Valley. Angkop na pangalanan ito pagkatapos ng pagbuo. Bukod dito, siya mismo ang Supreme God ng Chenkun Temple. Matapos makapasok sa God Realm, ang dalawang salitang Chenkun ay naging isang hindi maalis na marka sa kanya. Dahil hindi ito mabubura, hayaang lumiwanag ang dalawang salitang Chenkun. Bagamat pansamantalang dojo ang maliit na lambak na ito, mas formal ito. Angkop iyon. Tumango si Yu Linglong. Ngumiti si Yang Yiu, iwinagayway ang kanyang kamay sa pader ng bundok sa pasukan ng lambak, at isinulat ang 3 malalaking karakter na Chenkango sa hangin na may banal na kapangyarihan, ngunit sila ay mga pinasimpleng karakter ng mundo. Tumingin si Yu Linglong at natigilan, at nagtanong, ito ba ang pangalan ng lambak? Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, ito ang mga karakter ng aking bayan. Paano kung isulat mo ang 3 karakter na Chenkango sa gilid? Okay. Ikanaway ni Yu Linglong ang kanyang kamay, at 3 sinaunang at misteryosong inscription ang lumitaw kaagad, na siyang karaniwang mga inscription ng Eternal God Realm. Sa puntong ito, itinayo ang Chenkun Valley. Tara na, papasok na tayo. Tinatansya namin na malapit nang bumalik si Tengshi at ang iba pa. Pumasok tayo at tingnan natin kung paano ang pag-unlad ng Earth Essence. Hinawakan ni Yang Yiu ang kamay ni Yu Linglong at naglakad papunta sa lambak, o dapat ba itong tawaging Chenkun Valley ngayon? Bagamat ito ay pansamantalang Daos na templo, maaari itong ituring na tahanan ni Yang Yiu sa Eternal God Realm. Hinawakan niya ang kamay ni Yu Linglong at pumasok, napakasarap sa pakiramdam. Unti-unting nasanay si Yu Linglong sa paghawak ng kamay ni Yang.
Hindi lamang siya nakaramdam ng pagkasuklam, ngunit naramdaman niya ang mainit na agos sa kanyang puso, napakainit. Ang kanyang puso ay magulong, ngunit ito ay isang magandang turbulence. Lalo niyang naramdaman na unti-unting bumukas sa kanya ang pinto ng Heavenly Dao. Ang pagsasagawa ng Taoism ay isang proseso ng paglinang ng isip. Si Yu Linglong, bilang isang Dharma God, ay napakalinaw tungkol dito. Pero dati lang niya alam, pero ngayon naiintindihan na niya. Alam niya na ang pagsunod kay Yang Yiu, o ang makasama niya ngayon, ang pagkakataon niyang makamit ang Heavenly Dao. Ang kaisipang ito ay lumitaw, mas malinaw at mas matatag kaysa dati. Sa kanyang puso, sinabi niya sa kanyang sarili, dapat akong magsumikap upang linangin at maibalik ang aking hitsura. Yamang ako ay kanyang babae, dapat kong gawin ang aking makakaya. Nararamdaman niya ang pag-aalaga na ipinakita ni Yang Yiu, ang pag-aalaga sa kanya. Matagal na niyang alam ang tungkol sa mga Daoist partner, ngunit hindi pa niya nakilala ang mga ito. Siya ay walang interes sa kanila noon, at kahit na inisip na ang pag-ibig ay magiging isang hadlang lamang sa daan ng paglilinang at itinuring silang mabangis na mga hayop. Hanggang sa nakilala niya si Yang Yiu, at napunta siya sa Eternal God Realm, pagkatapos ng libu-libong taon, sa wakas ay natanto ito ni Yu Linglong. Maging ang mga Diyos ay mga Diyos na may laman at dugo, ibig sabihin, mga nilalang na may damdamin. Ang ganitong mga emosyon ay isa ring mahusay na paraan ng mundo, hindi mga tanikala. Hinayaan ni Yu Linglong na hawakan ni Yang Yiu ang kanyang kamay at pumunta sa lambak. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sarap sa kanyang puso. Natural na hindi alam ni Yang Yiu kung ano ang iniisip ni Yu Linglong, ngunit hinayla lang siya sa lambak. Pagpasok nila ay natigilan sila. Mabuting tao, sa mga araw na ito, siya at si Yu Linglong ay nagse-set up ng formation, at hindi nila gaanong pinansin ang sitwasyon sa lambak. Pero ngayon ay nabigla siya. Isa-isa, ang mga Katanji tangi at marilag na mga palasyo ay bumangon mula sa lupa, nakakalat sa lambak, na may mapalad na mga ulap na lumulutang at banal na liwanag na kumikislap. Ito ba ay gawa ni Tu Jingyuan? Tulala na sabi ni Yang Yiu. Bagamat alam niya ang mahimalang paraan ng mga Diyos, hindi pa rin niya maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang mga palasyo at ateks na umaangat mula sa lupa sa buong lambak. Dapat lang, di ba? Medyo hindi rin sigurado si Yu Linglong. Pagkatapos ng lahat, ang ateks ng mga palasyong ito ay napakaganda kaya hindi makapaniwala ang dalawa na kayang itayo ni Tu Jingyuan ang mga ito ng mag-isa. Guro. Sa oras na ito, ang boses ni Tu Jingyuan ay nagmula sa isang palasyo, at pagkatapos ay kumislap kina Yang Yiu at Yu Linglong. Ito, lahat ay ikaw ang gumawa. Tanong ni Yang Yiu. Tumango si Tu Jingyuan at buong pagmamalaki, oo, Master, itinayo ko silang lahat. Kung tutusin, wala lang. Mahusay ang ating sangkatauhan sa pagtatayo. May mga sagradong puno sa lambak at iba't ibang sagradong bato sa ilalim ng lupa. Ginamit ko lang ang magic power ko para hilahin sila pataas. Mabilis itong magtayo gamit ang magic power. Sa katunayan, natapos ito 3 araw na ang nakakaraan. Sa nakalipas na 2 araw, inayos ko ang panloob na silid at naghanda ng isang lihim na silid para sa paglilinang at isang rest attic para sa Master at Linglong fashion. Ito ay medyo simple. Maikli lang ang oras. Mangyaring makipag-ayos sa Master at Linglong fashion. Meron 5 bulwagan at 5 attic sa kabuuan. Magagamit ang mga ito bilang mga meeting hall, reception hall, secret room para sa cultivation, alchemy at refining building, sleeping palaces, at iba pa. Master, pakisuyong tingnan kung ano ang kailangan mo, at pagbubutihan ko ito. Very good, very good. Nagsumikap ka, hindi na tayo muling titira dito. Napakabuti na, hindi inaasahan ni Tu Jingyuan na ganoon ka pala ang talento, haha, not bad, really good, go and take a look. Siyang sa pagkakataong ito ay talagang pinuri si Tu Jingyuan. Medyo napahiya si Tu Jingyuan. Nagsimulang bumisita silang 3. Pagkatapos ng isang round, patuloy na tumatangu-tangu si Yang Yiu. Sobrang nasiyahan siya. Si Tu Jingyuan ay isang maingat na tao. Inihanda niya ang puting jade bed sa kwarto, ang puting jade na hinukay mula sa malalim na ilalim ng lupa, ang divine stone cushion sa practice room, at ang underground na apoy sa alchemy room. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Anyway, nasiyahan si Yang Yiu. Siyempre, para maipakita ang pagiging natatangi ng kanyang Panginoon, pinakilos niyang ang kapangyarihan ng Daoist tree upang maglatag ng magandang landscape garden sa courtyard ng main hall. Sa katunayan, inihanda ito para kay Yu Linglong. Ito ay hindi mahirap baguhin ang mga ito gamit ang banal na kapangyarihan. Hindi lamang usapan na ang mga Diyos ay maaaring gawing mahika ang pagkabulok. Ang iba't ibang katangian ng banal na kapangyarihan ay tumutugma sa lahat ng bagay. Kung gagamitin ng mabuti, ito ay isang himala. Master, bumalik na kami. Sa oras na ito, umalangaw ang malakas na boses ni Teng Shi sa labas ng lambak. Ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay, bumukas ang Chen Kun formation, at pumasok sina Teng Shi at Huang Shulang. Natapos ang 10 araw, at bumalik sila isang araw ng mas maaga. Isinasa puso nila ang kanyang mga salita, na ikinasiya niya. Nakadepende na ngayon kung maibabalik ni na Teng Shi at Huang Shulang ang magandang balita. Inaabangan niya ito.
Nagtataka ako kung nalaman ng dalawang ito ang anumang impormasyon tungkol sa mga likas na kayamanan o mga banal na bagay na makakatulong sa pagbawi ni Yulinglong. Pagbati, Guro. Pagbati, Diyos. Naglakad ang dalawa sa daan at nakita ang malaking pagbabago sa lambak. Nagulat silang lahat pero hindi pa rin nila nakakalimutan ang etiquette. Huwag kang masyadong magalang. May magandang balita ka ba para sa akin? Diretsyong tanong ni Yang Yiyo. Malakas na nagsalita si Teng Shi, oo, may magandang balita si Master. Kabanata 2655, kailangan ng pag-aproba ng Dao Palace. Bilasan mo, panimulan ni Yang Yiyo. Nagsalita si Teng Shi sa wika ng tao, Guru, narinig namin na ang Demon God Dao Palace, isa sa tatlong pangunahing puwersa ng Dao Palace sa Eternal God Realm, ay mabubuksan sa loob ng 1,000 taon. Sa oras na iyon, maaaring may mga bunga ng buhay. Nabalitaan na sa kaganapang ito ng Dao Palace, isang tiyak na demonyong Diyos ang lilito sa Demon God Dao Palace na may 3 bunga ng buhay. Ang layunin ay humiram ng kayamanan mula sa Demon God Dao Palace, ngunit hindi ko alam kung ang Yaoshan Dao Palace ay magsasagawa ng palitan. Gayunpaman, ang hitsura ng bunga ng buhay ay dapat na totoo. Nagtanong kami ni Huang Shulang tungkol dito. Ang bunga ng buhay ay maaaring ibalik ang likas na pinagmulan at naglalaman ng likas na puwersa ng buhay. Teka, anong 3 pangunahing puwersa ng Dao Palace? Magsalita ng dahan-dahan at malinaw. Pinutol ni Yang Yiyo si Teng Shi. Ibinuka ni Teng Shi ang kanyang bibig, hayaan mong magsalita si Brother Huang. Kilala niya ang 3 pangunahing puwersa ng Dao Palace. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Huang Shulang. Kung kailan naging matalik na kaibigan ng lalaking ito si Huang Shulang, binaliwala lang ito ni Yang Yiyo. Mahirap sabihin kung si Teng Shi ay niloko ni Huang Shulang o siya ang nanloko kay Huang Shulang. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Huang Shulang na magsalita. Sinabi niya, sa pag-uulat sa Panginoon, ang 3 Dao Palaces ay ang 3 pinakamataas na puwersa sa Eternal God Realm. Sila ay ang Demon God Dao Palace, na nagtitipon ng matataas na antas ng mga demonyo, ang God at Demon Dao Palace, at ang Stone and Wood Dao Palace. Bagamat ang God and Demon Dao Palace ay isa ring demonyo, pangunahin itong binubuo ng mga hayop, ang Demon God Dao Palace ay pangunahing binubuo ng mga ibon, at ang Stone at Wood Dao Palace ay pangunahing binubuo ng mga bundok, bato, bulaklak, puno at iba pang espiritu. Ang 3 palasyo ng Dao ay pawang minana mula sa mga sinaunang panahon at may mahabang kasaysayan, ngunit sila rin ay tumanggi pagkatapos ng malaking sakuna ng langit at lupa. Narinig ko na ang mga pinuno ng palasyo ng 3 palasyo ng Dao ay lahat ang pinakamalakas sa kaharian ng langit. Bagamat hindi sila kasing lakas ng mga prehistoric na panahon, sila pa rin ang 3 pinakamataas na puwersa sa Eternal God Realm. Dao Palace, bulong ni Yang Yiyo sa sarili. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng 3 Dao Palaces sa Eternal God Realm, at may ganoong puwersa, 3 Dao Palaces, at 3 malalakas na tao sa kaharian ng langit. Anong antas ng malalakas na tao sa kaharian ng langit sila? Sila rin ba ay nasa parehong antas ng Emperor Zun at Foxy Shen Huang, at nilinang sa antas ng langit at lupa? Medyo nagulat si Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, mayroong 5 antas ng pagkakaisa sa kaharian ng Heavenly Dao. Bagamat ito ang kaharian ng Heavenly Dao, may mga pagkakaiba pa rin. Inisip ito ni Yang Yiyo at tumingin kay Huang Shulang at sinabing, sabihin mo sa akin ang tungkol sa 3 pangunahing Dao Palaces na alam mo ng detalyado, simula sa Demon God Dao Palace. Okay, God. Pagkatapos ay nagsimulang sabihin ni Huang Shulang ang impormasyong alam niya. Makalipas ang kalahating oras, natapos ni Huang Shulang ang kanyang kwento. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo sa kwento ni Huang Shulang. Kahit na ang demonyong daga na ito ay hindi pa nakapunta sa alinman sa 3 pangunahing Dao Palaces, alam niya ang napakakomprehensibong impormasyon. Masasabi niya ang mga katangian ng bawat palasyo ng Dao, ang mga malalakas na tao, at iba pa. Bagamat tiyak na mayroong tubig sa loob nito, ito ay halos tumpak. Ayon kay Huang Shulang, minsan ay gusto niyang sumamba sa 3 pangunahing Dao Palaces, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nakuha ang kanyang hiling. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang pananabik para sa 3 pangunahing Dao Palaces. Kaya gusto niyang malaman pa. Ang lalaking ito ay talagang parang buhay na mapa. Ngayon ay lalong naging interesado si Yang Yiyo sa kanya, iniisip kung matatanggap niya ito. Ginagawa nito. Hindi mahalaga kung siya ay hindi sapat na malakas, basta't siya ay may iba pang mga kasanayan, tulad ng pag-alam ng maraming bagay, na mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang bagay. Sa anumang kaso, lubos na nasisiyahan si Yang Yiyan kay Huang Shulang. Bagamat ang demonyong daga na ito ay nasa isang relasyon sa trabaho, ginawa niya ang kanyang makakaya sa mga bagay na kanyang hiniling. Ang 10,000 mataas na grado na mga banal na bato ay natural na hindi nasasayang. Naisip niya na hanggat nagagawa niya ang mga mabubuting bagay, mabibigyan niya ito ng higit pang mga banal na bato bilang kapalit. Ito. Wala pang 10 araw para malaman ang balitang gusto niya na napakaganda. Sa pagsasalaysay ni Huang Shulang, ang Demon God Daoist Palace ang pinagtutuunan ng pansin.
Pagkatapos ng 1,000 taon, ito ay ang Daoist Palace Grand Meeting na ginaganap ng Demon God Daoist Palace tuwing 10,000 taon. Tinatawag itong talakayan ng Taoismo, ngunit sa katunayan ito ay sumasaklaw sa lahat. Ang pagpapalitan ng mga kayamanan ay isang mahalagang bahagi nito. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga sikat na Diyos at puwersa sa Eternal God Realm ay makakatanggap ng mga imbitasyon mula sa Demon God Daoist Palace na lumahok sa Grand Meeting. Sa engranding kaganapan, maaari mong kunin ang banal na bagay, maaari mong masuri ang kayamanan, at magpasok ng isang banal na talaan ng kayamanan. Ang sinumang makapasok sa Divine Treasure Record ay magiging sikat at makipagpalitan ng mga kayamanan sa Dao Palace. Ang tatlong pangunahing Dao Palaces ay may malalim na pundasyon, at maraming likas na kayamanan at mga lihim na pamamaraan. Lahat sila ay mga Diyos ng Eternal God Realm. Anyway, maraming benefits. Ang bunga ng buhay na nalaman ni Huang Shulang at Teng Shi sa pagkakataong ito ay kinuha ng isang dakilang Diyos upang masuri, na nagsasabing gusto niyang makipagpalitan ng ilang kayamanan sa Demon God Dao Palace. Kung anong kayamanan ito ay hindi mahalaga kay Yang Yian. Ang mahalaga ay maibabalik ng prutas ng buhay ang mukha ni Yu Linglong at ang nawawalang likas na diwa, na sapat na para sa kanya. Ang tanong ngayon ay kung talagang lilito ang bunga ng buhay sa Demon God Dao Palace. Ito ay napakahalaga. Gayunpaman, sinabi ni Huang Shulang na ang balitang ito ay binili niya mula sa black market sa halaga ng 1,000 pinakamataas na grado na mga banal na bato. Alam din ito ni Teng Shi, ibig sabihin, totoo ang balitang ito. Tapos may tatlong problema. Ang unang pagkakataon na problema ay ang 1,000 taon mamaya ay ang Dao Palace Grand Event ng Demon God Dao Palace. Ito ay maaaring baliwalain. Ang 1,000 taon ay isang pagsasanay lamang para sa kanya ngayon. Ito ay wala. Ang pangalawa ay ang pangunahing punto. Sinabi ni Huang Shulang na para makapunta sa Demon God Palace para lumahok sa Dao Palace event, kailangan mo ng imbitasyon mula sa Demon God Palace, at kailangan mo ng invitation letter. Upang makakuha ng imbitasyon mula sa Demon God Palace, ang bawat sinaunang Diyos na hindi lamang isa sa Eternal God Realm ay dapat na isang malakas na puwersa. Kung makukuha mo ang pagkilala sa Eternal God Palace, natural na walang magiging mahina. Dapat malutas muna ang problemang ito. Sa pamamagitan lamang ng paglutas ng problemang ito maaari kang maging kwalipikadong tumanggap ng atensyon ng Dao Palace at makakuha ng liham ng paanyaya. Kung hindi, hindi mo maiisip na pumasok sa gate ng Demon God Palace. May pangatlong tanong din. Upang makapunta sa Demon God Palace, dapat mayroon kang isang kayamanan na maaari mong ipakita. Si Yang Yiyo ay hindi natatakot dito. Nasa kanya ang kayamanan, ngunit hindi niya alam kung ito ay sapat na. Sa tingin ko ito ay sapat na. Halimbawa, ang tubig ng buhay. Ang bagay na ito ay maaaring mapabuti ang dugo ng angkan ng demonyo. Ito ay isang nakamamatay na tukso para sa angkan ng demonyo upang mapabuti ang kanilang dugo. Kaya iniisip ni Yang Yiyo na ang ikatlong punto ay maaaring baliwalain. Ngayon ang pangalawang punto ay kung paano maging kwalipikado upang makuha ang pagkilala sa Demon God Palace at makakuha ng liham ng imbitasyon. Ito ang pangunahing punto. Sinabi ito ni Yang Yiyo sa kanyang isip at hayaan ang lahat na mag-isip ng paraan. Pagkatapos magsalita, si Teng Shi ang unang nagsalita, sinabi sa akin ng aking amo na huwag mag-abala, maaari tayong kumuha ng liham ng imbitasyon at pumasok. Si Yang Yiyo ay nakinig sa mga salita ni Teng Shi, ang kanyang mukha ay puno ng mga itim na linya, at siya ay tumawa ng galit at nagmura, hindi ko talaga alam kung paano ka nagel-inang hanggang ngayon. Talagang pagpapala ng Diyos na maaari kang mabuhay. Mapait na ngumiti si Huang Shulang at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kay Teng Shi, hindi ganoon ka-simple si kapatid na Teng Shi. Una sa lahat, ang mga maimbitahan ng Demon God Palace ay walang alinlangan na malalaking puwersa at mga Diyos mula sa lahat ng panig, matataas na powerhouses. Not to mention if they can grab it, even if they can, hindi ba susuriin ito ng palasyo kapag pumasok sila? Hindi ko pa naisip ang tungkol dito, nahihiyang sabi ni Teng Shi. Umalis ka, nakakahiya ka, huwag mong gamitin ang iyong utak, sinipan ni Yang Yiyo si Teng Shi, at pagkatapos ay sinenyasan si Huang Shulang na magpatuloy. Kabanata 2656, Sky City Lord Yuan Chentian. Nagpatuloy si Huang Shulang, hindi uubra ang pagnanakaw. Kung gusto mong makilala ang Demon Snake Dao Palace, may isang paraan lamang. Sabihin mo sa akin. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Huang Shulang. Sa sandaling ngayon, nakita niyang nawala ang kislap ng kalupitan sa mga mata ni Huang Shulang. Kahit isang iglap lang ay nasalo pa rin niya. Ito ay magiging kawili-wili kung gayon. Pakikinggan niya kung anong magagandang ideya ang maiisip ni Huang Shulang sa oras na iyon. Bukod dito, tila nalaman niyang may kwento si Huang Shulang. Ang malupit na hitsura kanina ay hindi isang bagay na mayroon ng mga ordinaryong tao, lalo na ang mga Diyos. Ang kanilang puso ng Taoismo ay kasing solid ng isang bato, at mahirap para sa kanila na magkaroon ng matinding puot, ngunit ang hitsura ni Huang Shulang ay tiyak na hindi magaan. Huang Shulang. Umiwas ng kaunti sa ilalim ng mga mata ni Yang Yiyo na may kalahating ngiti, at hindi nang ahas na tingnan si Yang Yiyo. Bahagya siyang nag-alinlangan, Diyos. Sabihin mo lang. Pinasigla siya ni Yang Yiyo. Tapos,
Tapos sabi ko, kung may mali man, patawarin mo ako, God. Sabi ni Huang Shulang sa mahinang boses. Sige, malayang magsalita. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Pagkatapos ay sinabi ni Huang Shulang, ito ay hindi imposible. Maari nating sakupin ang isang bundok at isang lungsod. Kung gayon natural na tayo ay magiging pinuno ng isang rehiyon, papasok sa pangitain ng Dao Palace, at kumuha ng liham ng paanyaya mula sa Dao Palace. Haha, halimbawa, anong bundok, anong lungsod? Ngumisi si Yang Yian. Ibinaba ni Huang Shulang ang kanyang ulo, kumislap ang kanyang mga mata, at sinabi niya, sa pag-uulat sa Diyos, ito ay malayo sa langit at malapit na. Ang ibig mong sabihin ay ang Sky God City. Halos lumuwa ang mga mata ni Yang Yian. Bamulong si Huang Shulang, oo. Huang Shulang, napakatapang mo. Sa sandaling ito, narinig ito ni Teng Shi at sumigaw ng malakas, tinatrato kita bilang isang kapatid, ngunit talagang sinaktan mo ang aking Panginoon. Ano ang iyong intensyon? Dapat ay mayroong isang malakas na Panginoon ng lungsod sa Sky God City. Gusto mo bang mamatay tayo? Naniniwala ka ba na lalamunan kita sa isang kagat? Tumayo na si Teng Shi habang nagsasalita, at handa na niyang isubo si Huang Shulang sa isang kagat. Huminto si Yang Yian at sinabing, maglaro ka, at pinandilatan si Teng Shi. Bagamat tinitigan niya ng masama si Teng Shi, sa kanyang puso ay labis na nasisiyahan si Yang Yian sa pagganap ni Teng Shi sa pagkakataong ito. Kahit na ang taong ito ay medyo tanga kung minsan, at tinawag na niyang kapatid si Huang Shulang, pinili niya ang katapatan pagdating sa katapatan at tumayo sa unang pagkakataon, na napakahusay. Para naman kay Huang Shulang, sigurado na ngayon si Yang Yian na ang demonyong daga na ito ay dapat may puot, at halatang may kaugnayan ang puot sa Sky God City. Sa katunayan, tila si Huang Shulang ay pinaghihinalaan na nag-frame sa kanya, ngunit sa kabilang banda, siya ay isang demonyong daga sa antas ng hari ng Diyos, at wala siyang ganoong katapangan. Bukod dito, mula sa pakikipag-ugnay na ito, si Huang Shulang ay walang alinlangan na napakatalino, hindi man lang tanga, at hindi alam ang mga kahihinatnan ng paghuhukay ng hukay para sa kanya. Kung iisipin ito, maaari lamang na si Huang Shulang ay may puot at gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan, o maaaring may iba pang mga dahilan, ngunit isang bagay ang tiyak, si Huang Shulang ay dapat may plano, ito ay hindi maiiwasan. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yian kay Huang Shulang, at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nakatitig lang siya kay Huang Shulang ng diretso, at hindi umimik ng matagal, na lalong nagpabuhok kay Huang Shulang. Sa wakas, hindi niya napigilan at lumuhod. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Yiu sa malalim na boses, magsalita ng malinaw, hindi mo maiisip ang mga kahihinatnan, ngunit ako ay makatwiran, naiintindihan mo ba? Tayo ang Sky God City. Ang noo ni Huang Shulang ay natatakpan ng butil ng pawis. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiu, sinabi niya, Diyos, huminahon ka, sinasabi ko, totoo na mayroon akong makasariling motibo, ngunit hindi lahat. Hindi kumibo si Yang Yiu at nagpatuloy sa pakikinig kay Huang Shulang. Nagpatuloy si Huang Shulang, ang aking asawa at mga anak ay pinatay ni Yuan Chentian, ang Panginoon ng Sky God City, kaya galit ako sa kanya. Nanumpa akong ipaghiganti ang aking asawa at mga anak, ngunit, nang sabihin ito ni Huang Shulang, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay, tinusok ng kanyang mga kuko ang kanyang mga palad, at patuloy na umaagos ang mga patak ng dugo, ngunit hindi niya ito napansin. Nadama ni Yang Yiu ang matinding kawalan ng kakayahan at kawalan ng kapangyarihan mula kay Huang Shulang, at syempre, walang kapantay na sama ng loob at kalungkutan. Nang pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang asawa at mga anak na pinatay, ang mukha ni Huang Shulang ay baluktot. Ito ay totoong totoo, at nararamdaman ito ni Yang Yiu, na nangangahulugang hindi nagsisinungaling si Huang Shulang. Huminga ng malalim si Huang Shulang at nagpatuloy sa pagsasalita. Makalipas ang kalahating oras, natapos nang magsalita si Huang Shulang. Sa wakas ay naunawaan ni na Yang Yiu at Yu Linglong kung bakit kinuha ni Huang Shulang ang panganib at hiniram ang kanyang kutsilyo. Ito ay kahit na medyo sukdulan, ngunit ito ay naiintindihan. Lumalabas na mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, si Huang Shulang ay isa lamang mababang antas ng dilaw na angkan ng daga sa Eternal God Realm. Siya ay isang pinakamababang antas ng pag-iral. Hindi siya nagtagumpay sa pagbabago, ngunit siya ay may talento sa lahat ng aspeto. Siya ay itinuturing na isang promising na binata sa Yellow Rat Clan, at mayroon siyang asawa at mga anak. Ngunit may mga hindi inaasahang pangyayari, at isang araw isang natural na sakuna ang nahulog mula sa langit. Dalawang makapangyarihang Diyos ang nakipaglaban sa isang malaking labanan, at ang kanyang asawa at mga anak ay tuwirang tinapakan hanggang mamatay ng isang paa. Noong araw na iyon, pumunta si Huang Shulang sa angkan, at sa kanyang pagbabalik, nasaksihan niya mismo ng kanyang mga mata na ang higanteng paa na nahulog mula sa langit ay pumatay sa kanyang asawa at mga anak. Sumigaw siya ng nakakasakit ng puso, ngunit wala itong silbi. Ang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang Diyos ay tumagal lamang ng isang iglap, at pagkatapos ay nawala sa kalangitan. Para sa higanteng paa o sa dakilang Diyos na iyon, nakatapak lang ito sa dalawang maliliit na daga na demonyong langgam. Imposibleng mapansin niya na may naapakan siyang dalawang daga, isang malaki at isang maliit. Siya.
Hindi man lang maalala. Gayunpaman, para kay Huang Shulang, nawalan siya ng asawa at mga anak, lahat. Noong panahong iyon, si Huang Shulang ay isang emosyonal na demonyong daga. Ngunit ano ang magagawa niya? Siya. Nadama na walang magawa, ngunit ang kanyang pagkahumaling ay nakatanim. Nangako siyang ipaghihiganti ang kanyang asawa at mga anak. Kahit anong klaseng nilalang, sobrang nakakakilabot ang pagkakaroon ng obsesyon sa puso. Sinuportahan ng pagkahumaling na ito, gumugol si Huang Shulang ng 10,000 taon upang mahanap ang kanyang kaaway. Dahil nakita niya ang hitsura ng dakilang Diyos noong taong iyon, si Yuan Chentian, ang Panginoon ng lungsod ng Sky God City. Nang maglaon, dumating si Huang Shulang sa Sky City at nanatili sa lungsod na ito ng mga Diyos na labis niyang kinahuhumalingan, iniisip lamang na balang araw, magkakaroon siya ng anumang pagkakataon na patayin ang Panginoon ng lungsod ng Sky God City Yuan Chentian. Ngunit mahigit 100,000 taon na ang lumipas, at nilinang lamang niya ang antas ng hari ng Diyos. Bagamat may talento na siya, si Yuan Chentian, ang City Lord ng Sky God City, ay isang God Lord. Mayroong isang mundo ng pagkakaiba at walang pag-asa ng paghihiganti. Gayunpaman, ang hitsura ni Yang Yiyo ay nagbigay kay Huang Shulang ng isang kislap ng pag-asa, dahil si Yang Yiyo ay hindi rin maarok. Bagamat hindi niya makita kung anong uri ng paglilinang si Yang Yiyo, sinabi sa kanya ng kanyang pangunawa na si Yang Yiyo ang kanyang pag-asa para sa paghihiganti. At nagkataon na kailangan ni Yang Yiyo ng liham ng paanyaya. Kung papatayin niya si Yuan Chentian, ang City Lord ng Sky God City, siya ay makikilala ng Demon God Dao Palace at makakakuha ng liham ng paanyaya. Pagkatapos pakinggan ito, tumingin si Yang Yian kay Huang Shulang at sinabing, dahil masasabi mo ito, sa iyong katalinuhan, sa palagay ko ay mayroon kang ilang mga ideya o balita. Sabihin mo sa akin kung ano ang antas ng paglilinang ni Yuan Chentian, ang Panginoon ng lungsod ng Sky God City. Kung maaari, ikalulugod kong maging iyong kutsilyo. Nagulat si Huang Shulang. Hindi niya inaasahan na papayag si Yang Yian. Agad siyang natuwa at sinabing mabilis, Diyos, may pagkakataon, may pagkakataon. Narinig ko ang isang balita tungkol sa pagkasugat ni Yuan Chentian. Kabanata 2657, mga lehitimong dahilan ng katapatan. Nasugatan. Anong uri ng pinsala? Tanong ni Yang Yiyo. Iyon ay ang labanan sa pagitan ni Yuan Tiancheng at ng isa pang dakilang Diyos mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng labanang iyon, si Yuan Chentian ay malubhang nasugatan at ang kanyang kaharian ay bumaba sa antas ng isang pangunahing Diyos. Dahil sa pinsala, hindi siya umuunlad at palaging apektado ng pinsala, kaya nabawasan ng husto ang lakas ni Yuan Chentian. Sa tingin ko ay matatalo mo si Yuan Chentian. Hanggat maaari mong patayin si Yuan Chentian, natural kang magiging Panginoon ng Tiancheng God City. Sa oras na iyon, ang liham ng paanyaya mula sa Demon God Palace ay nasa iyong mga kamay, at ikaw ay magiging Panginoon ng isang lungsod at isang Diyos. Ang mga mata ni Huang Shulang ay lubhang apurahan, na parabang si Yang Yiyo ay naging Panginoon ng Sky God City tulad niya. Haha, palitan mo, ngumiti si Yang Yiyo. Oo. Ibinaba ni Huang Shulang ang kanyang ulo. Saan nanggaling ang balita? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Huang Shulang, maraming taon na akong nasa Sky God City at gumugol ng maraming lakas upang makipagkaibigan sa bunsong anak ng housekeeper ng City Lord's Mansion. Ang bagay na ito ay natutunan mula sa bunsong anak ng housekeeper. Dapat tama ito. Bukod dito, si Yuan Chentian ay hindi kailanman umalis sa City Lord's Mansion sa hindi mabilang na taon. Ito ay maaari lamang patunayan sa Yuan Session ng mansion na ito ay tama. Para gumaling ang mga sugat niya. Natahimik si Yang Yian. Natutokso ba siya? Napaka-tempted. Kung totoo ang sinabi ni Huang Shulang, talagang magagawa ang bagay na ito. Ang isang junior God Lord na nasugatan at nawala sa kanyang kaharian ay isang maliit na kaharian lamang ang layo sa kanya. Isa na siya ngayon sa itaas na tuktok na God Emperor, at ang susunod na hakbang ay ang makapasok sa Junior God Lord. Sa kanyang kasalukuyang lakas, isa rin siyang nangungunang buhay sa mga God Emperors. Kahit na ayon sa kanyang matibay na pundasyon at pare-parehong estilo, tila kaya niyang hamanin ang mga antas at makipaglaban sa Junior God Lord. Gayunpaman, mayroong isang maprinsipyong isyo na ipinag-alinlangan ni Yang Yian. Una, wala siyang sama ng loob sa City Lord ng Sky God City. Kung hahamunin niya o papatayin man lang niya si Yuan Chentian, ang City Lord ng Sky God City nang walang dahilan, mararamdaman niya ang isang hadlang sa kanyang puso. Speaking of standing up for Huang Shulang is not his person, at most they are employer, the reason is too far-fetched. Maliban kung si Huang Shulang ay naging kanyang tao, kaya lihay timo, walang magiging pasanin sa kanyang puso. Pero, hindi naman si Huang Shulang, sa kabilang banda, ay kaya rin niyang gawing subordinate niya si Huang Shulang. Naniniwala ako na kung gustong maghiganti ni Huang Shulang, matutuwa siya. Ngunit pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Yang Yian na ang kadahilanang ito ay napakapilit. Pero, isipin mo, wala lang, iginagalang ang mundo ng mga magsasaka, kaya niyang humamon kahit hindi kailangan ng dahilan. Pero hindi siya ganoong klase ng tao.
Matapos pag-isipan ito, naisip ni Yang Yiyan na dapat niyang kilalanin muna ang Panginoon ng lungsod, ang pangunahing punto ay upang kumpirmahin kung talagang nasaktan si Yuan Chentian gaya ng sinabi ni Huang Shulang. Kung gayon, tapos gawin mo. Para kay Yu Linglong, para sa kanyang babae, si Yang Yiyan ay walang pasanin sa kanyang puso. Maging ito ay makasarili o nangingibabaw, upang makuha ang pagmamahal ng Demon God Palace, na lumahok sa engranding kaganapan ng Demon God Palace, upang makuha ang prutas ng ginseng, at upang maibalik si Yu Linglong, wala siyang pakialam. Sa kaibuturan niya, nagsimula siyang manginig. Huminga siya ng malalim at sinabing, Tu Jingyuan, magkasama kayo ni Huang Shulang sa pagkakataong ito. Bibigyan kita ng 100,000 high-grade divine stones para asikasuhin ang mga aktibidad. Kailangan kong kumpirmahin ang authenticity ng balitang ito at ang lakas ng City Lord's Mansion. Kahit anong paraan ang gamitin mo, bibigyan kita ng 500 taon na ito. Posible bang kumpirmahin ito sa loob ng 500 taon? Please rest assured, gagawin talaga ng subordinate ko. Tumayo si Tu Jingyuan at mahinahong sumagot. Mangyaring makatiyak, aking Diyos, gagawin ko ang aking makakaya. Nanginginig ang boses ni Huang Shulang. Sa 100,000 mataas na uri ng mga banal na bato sa kamay, maaari niyang direktang makipag-ugnayan sa kasambahay ng Panginoon ng lungsod. Haha, Huang Shulang, ano sa palagay mo, sa anong pangalan ko hamanin si Yuan Chentian, o papatayin siya? Isa lang ba itong relasyon sa trabaho sa pagitan mo at ako? Natural na gusto ni Yang Yiyan na itali si Huang Shulang sa sandaling ito, kung hindi, paano siya makatitiyak? Matalino talaga itong daga na demonyo. Ang pagkakaroon ng ganoong subordinate sa paligid niya ay malaking tulong sa kanya sa Eternal God Realm. Siya ay may malinaw na pag-iisip, pagkahumaling, pagtitiis, mahusay na samantalahin ang mga pagkakataon, at maaaring samantalahin ang mga pagkakataon, at kahit na lumikha ng mga pagkakataon. Hindi ba't nakakalungkot na hindi tanggapin ang gayong talento? Kailan? Sinabi niya ito, natigilan si Huang Shulang. Paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Yang Yiyo? Ang pinakamalaking kinahuhumalingan sa puso ni Huang Shulang ay ang patayin si Yuan Chentian upang ipaghiganti ang kanyang asawa at mga anak. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho para kay Yang Yiyo sa loob ng 100 taon para sa 10,000 top grade na mga banal na bato. Sa pamamagitan ng mga banal na bato, natural niyang mapagbuti ang kanyang lakas sa paglilinang. Nagpractice siya ng hakbang-hakbang. Isang araw ay papatayin niya si Yuan Chentian, ngunit napakalinaw din niya tungkol sa kalupitan ng katotohanan. Siguro kahit mag-practice pa siya ng 100,000 years siya. Hindi maabot ang antas ng Diyos Panginoon. Ito ay kahit na hindi alam kung ang Diyos Emperor ay maaaring maabot ito. Ang hitsura ni Yang Yiyo ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hanggat kumilos si Yang Yiyo, ito ay isang pagkakataon para sa kanya. Bagamat hindi niya ito ginawa sa kanyang sarili, siya rin ang gumawa ng bagay na ito. Sa ganitong paraan, ang pagpatay kay Yuan Chentian ay para ipaghiganti ang kanyang asawa at mga anak. Ngayong sinabi na ito ni Yang Yiyo, natural na kailangan niyang ipahayag ang kanyang opinyon. Kung hindi, bakit ang iba ay manindigan para sa isang maliit na mouse demon na tulad niya? Kahit na ang pagpatay kay Yuan Chentian ay magiging kapakipakinabang sa pagkuha ni Yang Yiyo ng liham ng paanyaya sa Demon God Palace. Sa pag-iisip nito, kumislap ang mga kilay ni Huang Shulang, at ang marka ng kanyang kaluluwa ay lumipad, at sumigaw siya, binabati ni Huang Shulang ang Panginoon. Siya! Ibinigay ang marka ng kanyang kaluluwa ng lubos, na katumbas ng pagbibigay ng kanyang buhay kay Yang Yiyo. Gayunpaman, hanggat kaya niyang ipaghiganti ang kanyang asawa at mga anak, handa niyang ibigay ang kanyang kaluluwa sa Diablo. Lalong hinangaan ni Yang Yiyo ang pagiging mapagpasyahan ni Huang Shulang. Matapos tanggapin ang marka ng kanyang kaluluwa ni Huang Shulang, ngumiti siya at iwinagayway ang kanyang kamay para supilan si Huang Shulang at sinabing, bumangon ka, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ikaw na ang nasasakupan ko, Yang Yiyo, at lihayti mo akong manindigan para sa aking mga nasasakupan na patayin si Yuan Chentian. Sana lang ay magawa mo ng maayos ang iyong trabaho. Maglilingkod ako sa aking Panginoon hanggang sa aking kamatayan, nangako si Huang Shulang sa kanyang katapatan. Okay, ito ang banal na bato, bawat isa sa inyo ay kukuha ng 50,000, at sa loob ng 500 taon, alamin ang impormasyong gusto ko at makipagtulungan ng mabuti kay Tu Jingyuan, go, sumenya si Yang Yiyan na umalis ang dalawa. Pagkaalis ni Tu Jingyuan at Huang Shulang, malungkot na sinabi ni Teng Shi, Guro, bakit hindi mo ako pakawalan? Naramdaman ng taong ito na si Tu Jingyuan ay pinayagang pumunta, at sa pagkakataong ito ay hindi siya pinayagang pumunta, at naramdaman niyang hindi balanse, iniisip na ang ibig sabihin nito ay hindi siya pinagkakatiwalaan ng master, at nadama niya ang labis na pagkakamali. Tumingin si Yang Yiyo kay Teng Shi at nginitian siya, ang pinagsamang utak ni Tu Jingyuan at Huang Shulang ay nagkakahalaga ng 1,000 sa iyo. May mga bagay na nangangailangan ng pag-iisip, unawain. Halika, humanap ng bulwagan para makapagsanay. Kung hindi ka makapasok sa gitnang yugto ng Divine Emperor sa loob ng 500 taon, huwag kang lalabas sa retreat. Magkakaroon ka ng bahagi ng iyong pagsisikap pagdating ng panahon, huwag mo akong pahirapan, mawala ka.
Nanliit ang leeg ni Teng Shi at hinailan niya ang ulo niya. Wala siyang lakas ng loob na pabulaanan at tanggapin na lamang niya ang kanyang kapalaran. Dahil sa hindi mapakali na kalikasan niya, palagi siyang naka-atras, at hindi komportable na patayin siya. Nagpasya siya sa kanyang puso na dapat siyang magsanay hanggang sa gitnang yugto ng Divine Emperor sa loob ng 500 taon. Huwag mo na itong banggitin, ang orihinal na sinabi ni Yang Yiyo ay casual, at hindi inaasahan na si Teng Shi ay makakalusot sa loob ng 500 taon. Sa hindi inaasahan, sa loob ng 500 taon, ang taong ito ay talagang nakalusot, na nagpaunawa sa kanya na ang talento ng sinaunang hayop na ito ay napakalakas pa rin. Ang kahinaan lang ni Teng Shi ay hindi siya mapakali at hindi makapag-concentrate sa pag-eensayo, kaya't nasa kanya ang pangalan ng hayop na Teng Shi, ngunit wala siyang kapangyarihan ng Teng Shi. Kabanata 2658, 500,000 taon ng mga pakinabang sa paglilinang. Pagkaalis ni Teng Shi, sinabi ni Yu Linglong na may pag-aalala, sa totoo lang, hindi na kailangang makipagsapalaran. Hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon ko. Maaga o huli ay gagaling ako. Hindi natin kailangang makipagsapalaran. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng anumang bagay na hindi ako sigurado. At ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para din sa aking sarili. Susunod, wala tayong pakialam sa anumang bagay, magsanay ka lang ng mabuti, makinig ka sa akin, okay? Alam niyang nag-aalala si Yu Linglong sa pagpunta niya kay Yuan Chentian at pagkatapos ay sa Demon God Palace. It did seem very risky, but on the other hand, meron din siyang sariling plano. Ang paraan ng paglilinang ay ang kumuha ng mga panganib, at walang mali dito. Ayoko lang mag-alala masyado si Yu Linglong. Kung gayon, okay, tumanggo si Yu Linglong. Ngayon, hindi niya namamali na sinusundan ang damdamin ni Yang Yiyo. Ito ay isang bagay na hindi umiiral noon. Pero ngayon ay ganito na, laging nagmamalasakit sa kanyang damdamin at inaalagaan ang kanyang dignidad. Ang pag-ibig ay matamis ngunit mahirap din, naisip ni Yu Linglong sa kanyang puso. Pagkatapos ay nag-practice silang dalawa sa pag-iisa. Kailangang ayusin ni Yang Yiyan ang kanyang sariling lakas at kung paano gamitin ang kapangyarihan sa kanyang katawan para mapakinabangan ang kapangyarihan. Ito ang kailangan niyang gawin ngayon. Ang mga nakaraang mahiwagang kapangyarihan ay hindi na magagamit ngayon. Kailangan niyang pag-isipan, damhin at pag-aralan kung paano makikipagtulungan sa kayamanan sa kanyang kamay upang maisegowa ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan bago niya maipatupad ang susunod na bagay. Sa labanan ng Yuan Chentian, siya ay naging Panginoon ng lungsod ng Sky God City, nakuha ang pagkilala sa Demon God Dao Palace, at nakatanggap ng liham ng paanyaya. Kwalipikado siyang pumunta sa Demon God Dao Palace para lumahok sa event ng Dao Palace. Desidido siyang manalo. Ang punto ay kailangan niyang kunin ang prutas ng ginseng upang maibalik ang hitsura at paglilinang ni Yu Linglong. Maaari niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya, at maaari rin itong maging kaaway ng sinuman para sa kanya. Para kay Yu Linglong, nararamdaman na ngayon ni Yang Yiyan na ang simoy ng tagsibol na 10 milya ay hindi kasing ganda ng iyong pag-ibig. Ito ang kanyang unang babae sa God Realm, at ang unang babae na nagligtas sa kanyang buhay. May pagmamahal at paggalang. Paanong hindi mababaliw ang isang tao sa kagandahan sa buhay? May utang siya kay Liu Lingling sa mga tuntunin ng mga babae, ngunit ayaw niyang may utang siya rito. Si Tu Jingyuan ay matatag at maingat sa kanyang trabaho, at masasabi pa nga na siya ang nag-asikaso sa lahat. Nagtayo siya ng isang independenteng silid ng pagsasanay para sa bawat isa sa kanila. Pumasok si Yang Yiyan sa kanyang silid at naghanda upang simulan ang pagsasanay at pag-unawa sa kanyang sariling kapangyarihan. Noong nagsasanay, pinili ni Yang Yiyan na direktang pumasok sa Chen Kun Pot sa pagkakataong ito, dahil kailangan niya ng oras. Ang ratio ng 1,000 taon sa Chen Kun Pot sa isang taon sa labas ng mundo ay ang pangunahing dahilan kung bakit siya ay mas malakas kaysa sa anumang iba pang nilalang. May 1,000 taon bago ang Demon God Palace Conference. Kailangan muna niyang patayin si Yuan Chentian bago ang 1,000 taon, ibagsak ang Sky God City, at maging master ng Sky God City. Sina Tu Jingyuan at Huang Shulang ay binigyan ng 500 taon upang kumpirmahin kung si Yuan Chentian ay nasugatan at kung siya ay may lakas ng paunang yugto ng Diyos na Panginoon. Nangangahulugan ito na kailangan niyang magsanay sa loob ng 500 taon. Para sa mga Diyos, ang oras ay kadalasang walang hanggan at hindi gaanong mahalaga, ngunit kapag may nangyari, ang oras pa rin ang pinakamahalaga. Ang anumang bagay ay may limitasyon sa oras, at para kay Yang Yiyan, ang bawat pulgada ng oras ay mahalaga. Kaya't siya ay naging kalmado sa harap ni Yu Linglong, ngunit sa katunayan, siya ay nababalisa na sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, mayroong Chen Kun Pot, at ang oras ay naging isang walang kapantay na kalamangan para sa kanya. Ang ratio ng 500 taon sa labas ng mundo sa 1,000 taon sa Chen Kun Pot ay 500,000 taon. Ang oras na ito ay walang katapusan para sa kanya. Magkakaroon siya ng sapat na oras upang ayusin ang kanyang lakas at lumikha ng mga mahiwagang kapangyarihan. Kung magiging maayos ang lahat, maaari pa nga siyang lumakad ng isang hakbang pa at tumuntong sa kaharian ng Diyos. Siyempre, napakahirap lampasan ang malaking hadlang sa Chen Kun Pot. Ito ay hindi para magsanay.
Gaano man katagal ang mayroon ka, maaaring hindi ka makalusot, kaya't magtutuon siya ng pansin sa lakas at mahiwagang kapangyarihan. Ang pagpapabuti ng pagiging epektibo ng iyong labanan ay ang susi. Naniniwala ako na hanggat naayos ang lahat ng kapangyarihan sa katawan, kahit nakalabanan niya ang pangunahing Panginoong Diyos na may pinakamataas na God Emperor, maaari niyang ganap na labanan ang mga antas. Sa isang kaisipan sa kanyang isipan, pumasok siya sa Chen Kun Pot. Hindi nagmamadaling magsanay si Yang Yiyo, ngunit may iniisip sa kanyang isipan, sinimulan niyang suriin ang kanyang artifact treasure. Boss! Lumitaw ang Dragon Slaying Sword. Lumitaw ang diagram ng Xiantian Bagua. Muli, isang makulay na liwanag ang kumislap sa kanang braso, at lumitaw ang makukulay na kaliskis ng dragon. Ito ang artifact na mayroon siya sa kasalukuyan, at syempre mayroon ding dark armor, na mayroong fused Demon King claws at mayroon ding napakalakas na attack power, ngunit ang armor ay pangunahing para sa depensa. Sa wakas, pag-aaralan ko ito. Nagsimula siya sa Dragon Slaying Sword, dahil ang Dragon Slaying Sword ay kasama niya sa pinakamatagal na panahon, at ito ang pinakamalaki at pinakamaginhawang gamitin. Ang Dragon Slaying Sword ay ang espada ng Diyos ng oras at kalawakan. Kung gusto mong gamitin ng Dragon Slaying Sword ang pinakamataas na kapangyarihan nito, pinakaangkop na gamitin ang kapangyarihan ng oras at espasyo para i-activate ito. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng oras at espasyo ay ang kapangyarihan ng 5 pinakamataas na misteryo at panuntunan. Sa kanyang kasalukuyang pagtatanim, hindi niya ito maramdaman. Kailangan niyang maghintay hanggang sa maabot niya ang antas ng batas upang maramdaman at maisiguro ang kapangyarihan ng oras at espasyo. Gayunpaman, ang pundasyon ng oras at espasyo ay ang kapangyarihan ng espasyo, at natutugunan niya ang kondisyong ito. Kahit na ang paggamit ng kapangyarihan ng espasyo para i-activate ang Dragon Slaying Sword ay hindi kasing lakas ng kapangyarihan ng oras at espasyo, sapat na ito para sa kanya. Nasa katawan niya ang Space Dao Tree, ibig sabihin may foundation siya. Ngunit dati, ginamit niya ang kapangyarihan ng espasyo para i-activate ang Dragon Slaying Sword. Ginamit niya ito kung saan man niya naisip. Ginamit ang kapangyarihan sa kanyang katawan kung ano man ang naiisip niya. Napakagulo noon. Sa katunayan, alam niya na hindi nito ilalabas ang pinakamataas na kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword. Ngayon, higit sa lahat ay ginamit niya ang kapangyarihan ng espasyo upang i-activate ang Dragon Slaying Sword, at itinugma ang Dragon Slaying Sword ng pinakaangkop na kasanayan sa espada upang subukan ang kapangyarihan nito. Artifacts, lakas, at sword skills, ang kombinasyon ng tatlo ang pinakamalakas. Sa kasamaang palad, palagi siyang magulo noon. Kumpleto lahat ang artifact na Dragon Slaying Sword, lakas at space power. Ang tanging natitira ay ang kasanayan sa espada. Matagal na siyang may sword skills, at iyon din ang sword skills na ginamit niya noong nasa lower world siya. Maaaring hindi ito applicable ngayon. Siya ay napakalinaw tungkol dito. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, nagpa siya pa rin si Yang Yiyo. Pinag-aralan niya ang Black Lotus Sword Art na itinuro ni He Lian sa kanya noon. Nalaman niya na ang Black Lotus Sword Art ay naglalaman ng mahusay na paraan. Si He Lian mismo ay kilala bilang unang Lotus sa prehistoric world. Ang sword art na itinuro niya ay dapat na maganda, ngunit siya mismo ay hindi gumamit ng asensya nito. Ngayon ay iniisip niyang subukang lumikha ng isang kasanayan sa espada na nababagay sa kanya batay sa solusyon ni He Lian. Siya ay may sapat na oras upang subukan. Ang pagsasanay sa kanyang pangunahing antas ay talagang sapat para sa maraming kasanayan sa espada at mahiwagang kapangyarihan. Hanggat nagsusumikap siya sa pag-aaral, hindi imposibleng lumikha ng mga inobasyon. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, itinaas niya ang kanyang kamay at ang Dragon Slaying Sword ay dumating sa kanyang kamay. Pinakilos ni Yang Yian ang Spatial Power sa Spatial Tree at pinasok ang Dragon Slayer Sword, gamit ang malaking Divine Power sa kanyang katawan bilang tulong. Biglang, ang Dragon Slayer Sword ay umugang at nag-vibrate, naglalabas ng isang masayang tunog, na parabang ito ay labis na nasa sabik. Kumikislap ang Silver Light. Kabanata 2659, Sword Slash. Sinimulan ni Yang Yian na subukan, pinalakas ang puwersa ng espasyo hanggang sa pinakamataas na lakas, at pinagmamasdan din ang mga pagbabago ng Dragon Slaying Sword mismo, dinadama ito ng kanyang puso. Naaalala ko na noong nasa mundo ako ng mga engkanto, ang pangalawang kapatid na lalaki na nag-major sa Sword Immortals ay madalas magsabi ng pangungusap na, the unity of man and sword. Sinabi nito na dapat mong damahin ang espada sa iyong kamay gamit ang iyong puso at hayaan ang espada sa iyong kamay na maging bahagi ng iyong katawan, upang maisiguro mo ang pinakadakilang kapangyarihan. Naramdaman iyon ni Yang Yian nang i-unlock ni Yi Chenxing ang selyo ng Dragon Slaying Sword, ngunit ito ay nasa isang estado ng pagkabigo. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay hanapin ang pakiramdam na ito at ganap na makamit ang pagkakaisa ng tao at espada. Siya. Nakatayo roon na may hawak na Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, nakapikit ng walang galaw, maingat na naramdaman ang mga pagbabago ng Dragon Slaying Sword, at naramdaman din ang pakiramdam ng puwersa ng espasyo sa kanyang katawan na pumapasok sa Dragon Slaying Sword. Alam niyang kailangan niyang tumakbo papasok.
Ganap na makamit ang pagkakaisa ng tao at espada, ito man ay gamit ang espada o ang pagpapatakbo ng banal na kapangyarihan, maaari mong makamit ang kapangyarihan ng pag-iisip, iyon ang tunay na pagkakaisa ng tao at espada, at pagkatapos ay maaari kang pumunta sa susunod na hakbang, ang pagpapakita ng mga kasanayan sa espada at supernatural na kapangyarihan, at gamitin ang pinakamalakas na kapangyarihang labanan. Ang istasyong ito ay tumagal ng 300 taon, 500 taon, 1,000 taon. Hanggang sa 3,000 taon na ang lumipas ay biglang idinilat ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at ganap na pinagkadalubhasaan ang Dragon Slaying Sword at ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan hanggang sa puntong may galaw niya ang kanyang isip at ibigay ang kanyang lakas. Ang oras ay nasa Chen Kun Pot sa loob ng isang buong 3,000 taon, ngunit sa 500,000 taon, siya ay hindi kahit isang buhok ng ika-9 na antas, at mayroon siyang maraming oras upang maunawaan. Sa pagkakataong ito kailangan niyang maabot ang rurok. Kailangan niyang maabot ang isang kas-iya siyang antas sa lahat ng aspeto. Ang susunod na hakbang ay ang mga kasanayan sa espada at mahiwagang kapangyarihan. Nagsimulang isayaw ni Yang Yiyu ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, simula sa Black Lotus Sword skill. Hindi niya sinasadyang gumawa ng isang tiyak na galaw o isang tiyak na estilo, ngunit sinunod ang kanyang puso at nagpractice ng casual. Kailangan niyang makahanap ng isang estado upang makahanap ng inspirasyon, upang mahanap ang inspirasyon upang lumikha ng kanyang sariling mga kasanayan sa espada. Nagsasanay ng espada ng 100 beses, 1,000 beses, 10,000 beses. O kahit na mas mahaba, natural na ginagawa itong bihasa sa puso at may mas malalim na pangunawa, at pagkatapos ay maaari siyang lumikha ng isang malakas na kasanayan sa espada na nababagay sa kanyang sariling artifact at banal na kapangyarihan. Maging ito ay pagsasanay ng mga pagsasanay o mga kasanayan sa espada at mahiwagang kapangyarihan, ang pinakamahusay at pinakamalakas ay ang mga nababagay sa iyo. Ito ang pakiramdam na natamo ni Yang Yiyu mula sa pagsasanay hanggang ngayon. Kaya't hindi niya ginamit ang Black Lotus Sword Art, ngunit ginamit lang ito bilang isang pagkakataon para sanayin ang sarili niyang kakayahan sa espada. Walang kamalay-malay, si Yang Yiyu ay lubusang nalubog sa husay sa espada. Siya ay tulad ng isang panghabang buhay na makinang gumagalaw, walang kapagurang gumuhit ng espada ng paulit-ulit. Lumipas ang libu-libong taon nang hindi namamalayan. Nakalimutan niya ang tungkol sa oras at lahat, at mayroon lamang mga kasanayan sa espada sa kanyang puso. Isang araw, iniwas ni Yang Yiyu ang kanyang espada at nilaslas. Boom boom boom. Ang espasyo ay gumawa ng dumadagandong na tunog. Ang mundo ng kalawakan ng Chen Kun Pot ay magulo at baluktot, at lumitaw ang mga bitik sa kalawakan na 12-12 metro. Ang kanyang kakayahan sa espada ay sa wakas ay nakalusot, at ang kanyang masining na paglilihi ay umabot sa antas ng tao. Gayunpaman, hindi pa rin siya tumigil sa lahat, ngunit ang kanyang mga espada ay lumabas ng mas mabilis at mas mabilis. Sa tuwing may lalabas na espada, ito ay magiging sanhi ng pag-ikot ng espasyo at paglitaw ng mga bitik sa espasyo. Ito ang napakalaking kapangyarihan na ibinigay niya pagkatapos na gamitin ang kapangyarihan ng kalawakan. Sa paglipas ng panahon, ang sword skills ni Yang Yiyu ay nagbago mula sa pagiging magulo sa simula tungo sa pagiging isang simpleng sword strike, isang suntok upang hatiin ang Huashan Mountain. Inihagis niya ang espadang ito sa loob ng 10,000 taon. Hanggang sa isang araw, sino ang nakakaalam kung ilang 10,000 taon na ang lumipas, sumigaw si Yang Yiyu, slash. Boom! Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa buong mundo ng kalawakan ng Chen Kun-ho. Hinampis niya ng espada ang hangin sa kanyang harapan. Sa sumunod na sandali, nayanig ang buong mundo at isang malakas na ingay ang narinig. Nakikita ng mata na ang espasyo ay nagsimulang umikot sa harap ni Yang Yiyu at lumitaw ang isang bitik na kumalat sa isang iglap. Ito ay daan-daang milya. Boom! Sa isang atake lamang ng espada, ang buong mundo ng kalawakan ng Chen Kun-ho ay nayanig, ang kalawakan ay napilipit, at ang bitik ay nakaunat ng daan-daang milya, at isang bundok na 100 milya ang layo ay agad na naging abo sa dagandong. Ha! Sa wakas ay tumigil si Yang Yiyu, at bumuga siya ng mahabang hininga ng maputik na hangin. Ang sword magic ay sa wakas ay natupad. Nilinang niya ang kanyang sariling kakayahan sa espada. Pero sa huli, nalaman niyang chopping blow lang pala iyon. Ang isang simpleng sword strike ay maaaring hindi isang sword skill sa mata ng mga tagalabas. Ngunit alam ni Yang Yiyu na nagtagumpay siya. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay mas malakas kaysa sa anumang hampas ng espada na ginawa niya. Ang mahusay na paraan ay simple. Ito ang kanyang pagkaunawa sa espadang ito. O maaari itong sabihin na ito ay hindi isang taibak, ngunit ang paraan ng taibak, ang paraan ng banal na taibak. Isang taibak na nauunawaan ang mahusay na paraan, nang walang anumang magarbong galaw, nakakandado lamang sa punteriya at tumatama gamit ang espada. Kahit ano, sa mata niya, sa puso niya, iisa lang ang layunin, walang takot, walang distractions, tadteran lang ng espada. Ito ang sword skill na sa wakas ay naunawaan niya pagkatapos gamitin ang dalawang espada ng hindi mabilang na beses. Ang espada ay ginagamit sa pakikipaglaban at pagpatay.
Ang pagguhit ng espada at paglaslas ay ang pinaka-primitive na instinct, ang kanyang instinct at ang instinct ng magic sword mismo. Mukhang simple, ngunit alam ni Yang Yiyu na ang kanyang espada ay sumasaklaw sa lahat at naglalaman ng tunay na paraan, ang paraan ng magic sword. Sa ilalim ng premise na ito, ang kanyang espada at ang kapangyarihan na itinutulak ng kanyang katawan ay pinaandar ng sukdulan, upang malaslas niya ang simpleng espadang ito. Ito ay tinatawag na espada, ngunit maaari itong iba-iba. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang kasanayan sa espada ng isang espada ay tinatawag na sining ng espada ng isang espada. Kahit na anong klaseng pagbabago, laslas lang siya ng espada. Pagpuputol, pagwawalis, o paglalaslas, pahilig, tuldok, pagpapaganda, at iba pa. Pagguhit. Ang espada ay espada lang, sapat na. Kaya ang kanyang espada ay maaaring maging simple hanggang sa punto ng pagsabog, o maaari itong maging lahat-lahat. Ang pag-unawa ay mula sa simula, ang isang stroke ay nagbubukas ng langit, at pagkatapos ay mayroong lahat ng mga bagay. Ang kanyang sword art ng isang sword slash ay nagmula dito, isang biglaang pagliliwanag pagkatapos magsanay ng hindi mabilang na beses. Makapangyarihan ba ito? Sa isang hampas ng espada, lumitaw ang isang bitik ng 100 milya ng espasyo, at ang isang bundok ay naging abo. Paanong hindi ito malaki? Kahit na ang mundo sa Chenkunpot ay maaaring mas mahina kaysa sa espasyo at mga bundok sa labas ng mundo, ito ay hindi gaanong naiiba. Dapat mong malaman na pagkatapos ng paglitaw ni Han Yuan Yiki, o pagkatapos niyang makita ang Yuan Shen ng Chenkun God sa templo, ang mundo ng kalawakan sa Chenkunpot ay umunlad din sa isang mataas na antas. Sa makatuwid, ang espada ni Yang Yian ay napakalakas. Kakaunti lang ang mga nilalang na kayang yumugyog sa espasyo at magpalabas ng puwang. Ang mga makakagawa nito ay walang alinlangan na malakas. Lalo na ang espasyo ng God Realm, na siyang pinaka-stable at solid sa 3 realms. Sa pagkalkula ng oras, siya ay nagsasanay ng espada sa loob ng halos 100,000 taon. Sulit ang pagsasanay sa one-cut sword Dao sa loob ng 100,000 taon. Sumunod, ngumiti si Yang Yian, inalis ang dragon-slaying sword, at itinuon ang kanyang mga mata sa mapa ng Xiantian Bagua. Ang kayamanang ito ay ibinigay sa kanya ng Foxy Divine Emperor, ngunit may ilang mga kapangyarihan dito na wala sa ilalim ng kanyang kontrol. Napansin niya ito last time. Ang bagay na ito ay masasabing ipinahiram lamang ng Foxy Divine Emperor. Nakaharap sa Xiantian Bagua diagram, medyo komplikado ang mga mata ni Yang Yian. Kabanata 2660, ang larawan ng Ancestral Dragon sa makukulay na Dragon Scales. Sa huli, alam ni Yang Yian na hindi sa kanya ang Xiantian Bagua diagram. Ito ay isang kayamanan na ipinahiram sa kanya ni Emperor Foxy. Sa pagtingin sa Xiantian Bagua diagram sa sandaling ito, handa si Yang Yian na subukan at tingnan kung kaya niyang kontrolin ang tunay na kapangyarihan sa diagram. Kung hindi niya kaya, baka wala rin siya. Ang pagkakaroon ng napakaraming kayamanan ay tila maluwalhati, ngunit sa katunayan ito ay isang pabigat sa kanyang sariling paglilinang. Ang susi ay hindi ito tunay na pag-aari niya, na nagpabagabag kay Yang Yian. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, nakipag-usap siya kay Han Yuan Yiki upang tulungan siya. Naniniwala siya na hanggat naroon si Han Yuan Yiki, natural na lalabas ang kapangyarihan sa Xiantian Bagua diagram. Kung mapapadalisay niya ito, magiging kanya iyon. Kung hindi niya ito mapino, pagkatapos ay kalimutan na ito. Siya. Hindi na kailangang gumastos ng pagsisikap upang alagaan ito sa hinaharap. Nang lumitaw si Han Yuan Yiki, inihatid ito ni Yang Yian ng direkta sa Xiantian Bagua diagram. Dahil dito, lumabas ang inaasahang eksena. Boom! Nang si Han Yuan Yiki ay papasok na sa Xiantian Bagua diagram, ang Xiantian Bagua diagram ay nagniningning ng maliwanag. Sa isang putok, isang halo ang kumislap, at isang malakas na hininga ang lumabas upang harangan si Han Yuan Yiki mula sa labas. Ito ang hiningang ito. Sa huling pagkakataong nakatagpo si Yang Yian ng panganib, ang pagsabog sa mapa ng Xiantian Bagua ay napakalakas na hininga. Gayunpaman, ang hiningang ito ay medyo kulang pa kay Han Yuan Yiki. Maaaring pilitin ni Yang Yian si Han Yuan Yiki na pumasok sa mapa ng Xiantian Bagua. Naniniwala siya na hindi ito makayanan ng mapa ng Xiantian Bagua, ngunit hindi siya handa na gawin ito. Hindi na kailangan. Dahil alam niyang ang mapa ng Xiantian Bagua ay dapat naglalaman ng kalooban ni Foxy. Pagkatapos ng lahat, si Foxy ang tumulong sa kanya, kaya hindi na kailangang umalis sa mapa ng Xiantian Bagua. Huminga ng malalim, iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay at hinayaan si Han Yuan Yiki na bumalik sa Cheng'anho Temple. Itinuring ni Yang Yian si Han Yuan Yiki bilang pantay na relasyon. Alam niyang may espiritualidad si Han Yuan Yiki at hindi niya ito planong pinuhin. Kapag kailangan niya ng tulong, maaari niya itong ipatawag at tiyak na lalabas ito. Hindi na kailangang hayaang lumaban si Han Yuan Yiki para sa mapa ng Xiantian Bagua sa oras na ito. Matapos mawala ang primordial chi, tumingin si Yang Yian sa mapa ng Xiantian Bagua at sinabing, hindi ko alam kung naririnig ito ni Senior Shen Huang, ngunit may ilang bagay na gusto kong sabihin ngayon. Limitado ang lakas ko at hindi ako makapag-alaga ng napakaraming kayamanan. Salamat sa iyong kabaitan. Malinaw itong sinabi ni Yang Yian.
Salamat sa pagbibigay sa akin ng kayamanan, ngunit kahit na ano ang iyong intensyon, hindi ko gusto ang mapa ng Sian Bagua ngayon. Hindi akin, ayoko, umalis ka na. Sinusubukan din niya ito. Kung mayroon talagang kalooban ni Foxy sa mapa ng Sian Bagua, pagkatapos ay naniniwala siya na maririnig ito ng kabilang partido. Oo naman, sa susunod na sandali, isang pagbabago ng buhay ang tumunog sa mapa ng Sian Bagua, at iyon ay ang boses ni Foxy Shenhuang. Narinig ko na lang na sinabi ng kabilang partido, bata, huwag kang mag-ingat sa akin. Ang emperador na ito ay hindi kailanman naisip na magplano laban sa iyo. Ipinahiram ko sa iyo ang mapa ng Sian Bagua upang bayaran ang isang pabor. Naging mabait si Chen Kun Divine Venerable sa akin, kaya ibinigay ko sa iyo ang mapa ng Sian Bagua, ngunit ang mapa ng Sian Bagua ay ang emperador na ito, at talagang kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Sa kasong ito, kukunin ng emperador na ito ang mapa ng Sian Bagua. Ang iyong paglaki ay lampas sa imahinasyon ng emperador na ito. Napakahusay. Ngunit hindi ka dapat maging kampante. Ang tunay na makapangyarihang malakas ay nasa kaharian pa ng langit. Ang pagsasama ng emperador sa tao ay bumibilis araw-araw. Sa katunayan, ang oras na natitira para sa iyo ay talagang hindi gaanong. Mula ngayon, kailangan mong patuloy na magtrabaho ng husto. Kung gagawin mong magtagumpay ang Supreme Emperor sa Dao, bilang inapo ng Diyos ng langit at lupa, papatayin ka muna niya. Hindi ito pagmamalabas. Dapat mong malaman ito sa iyong puso. Kaya, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Buksan ang iyong espasyo at kukunin ko ang mapa ng Bagua. Yang Yian. Naunawaan at sa wakas ay nakumpirma na walang aksidente. Sa isang pag-iisip, isang portal ang bumukas sa kalangitan ng Chen Kun Pot. Yumuko siya at sinabi, salamat sa iyong kabaitan, ang Diyos ng langit. Tatandaan ko ito. Ang likas na mapa ng Bagua ay naging isang banal na liwanag at iniwan ang Chen Kun Pot sa isang iglap. Nagsara ang portal sa itaas ng langit, at hindi gaanong nag-alala si Yang Yian. Gumaan ang pakiramdam niya. Hindi alintana kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Foxy, hindi niya kailangang mag-alala na ang likas na mapa ng Bagua ay ma-accident balang araw. Kung hindi, ito ay isang kayamanan na inalagaan sa kanyang katawan ngunit hindi napigilan. Kahit na ito ay makapangyarihan, ito ay isang nakatagong panganib sa kanya. At makatwiran ang dahilan ni Foxy. Ibinigay niya sa kanya ang likas na mapa ng Bagua dahil ginawan siya ng pabor ng Diyos ng langit at lupa, na itinuturing na isang pagbabayad. Anyway, ngayong naiintindihan na niya ang isang bagay, hindi mailarawan ang kanyang pakiramdam. Ang sumunod na bagay ay ang makulay na sukat ng dragon. Ang bagay na ito ay hindi isang simpleng bagay. Ito ay isang piraso ng natal scale armor sa katawan ng ninuno na dragon. Pagkatapos niyang makuha, hindi niya ito pinag-aralan ng mabuti. Siya, hinukay lang ang kapangyarihan at impormasyon sa makulay na sukat ng dragon. Ngunit alam niya na ang piraso ng Ancestor Dragon Scale Armor na ito ay naglalaman ng malaking divine power at maaaring ituring na isang napakalakas na artifact. Mainam na gamitin ito bilang isang banal na artifact. Ang makulay na kaliskis ng dragon ay matagal nang naalagaan sa kanyang katawan. Ngayon, sa ilalim ng induction, ito ay tulad ng isang braso, at walang problema sa pagkontrol dito. Ngunit hindi pa niya sinubukang himukin ang makulay na sukat ng dragon para umatake at lumaban. Sa sandaling ito, puno siya ng mga inaasahan. Huminga siya ng malalim, iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang makulay na kaliskis ng dragon sa kanyang kamay, at itinurok dito ang banal na dragon sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nagniningning ang makulay na banal na liwanag. Pagkatapos si Yang Yiu ay nabigla sa lahat. Ngunit narinig niya ang isang malakas na dagandong ng dragon na nagmumula sa makulay na sukat ng dragon. Nang umungal ang dragon, naramdaman ni Yang Yiu na tumayo ang kanyang balahibo. Kasabay nito, ang isang presyon na pumipighati sa kanyang kaluluwa ay nagmula sa makukulay na kaliskis ng dragon, dumiretso sa kanyang puso, tulad ng isang bundok o isang alon na dagat. Ang mananipis na kaliskis ng dragon ay talagang kasing bigat ng bundok sa kanyang mga kamay. Pawis na pawis siya sa noo niya. Ngunit alam niyang ito ay isang magandang bagay. Ang halaga ng sukat ng dragon na ito ay hindi bababa sa isang banal na kayamanan ng antas ng Heavenly Dao. Sa sumunod na sandali, nagngangalit si Yang Yian at biglang itinapon ang makulay na kaliskis ng dragon sa kanyang kamay patungo sa bundok 100 metro ang layo. Boss! Sa nanginginig na tunog, nang lumipad ang makulay na kaliskis ng dragon, nakita ni Yang Yian ang isang multo ng isang makulay na 7 kuko na dragon na lumitaw. Matapos lumipad ng 9 na araw, sa sumunod na sandali, na may mahabang dagandong ng dragon, lumipad ito patungo sa bundok na 100 metro ang layo. Boom boom boom! Bilang resulta, nakita ni Yang Yian ang isang nakagigimbal na eksena. Ang bundok na orihinal na nilalayon, ngunit sa ilalim ng suntok na ito, ay patuloy na umunlad. Sa malakas na ingay na nanginginig sa lupa, ang buong mundo ng kalawakan ng Chen Kun Pot ay nanginginig. Ito ay isang buong hanay ng bundok na umaabot ng libu-libong milya at nawasak ng suntok ng makulay na sukat ng dragon. Si Yang Yian ay nakatitig sa kawalan, habang nakabuka ang bibig. Ang kapangyarihan ng makukulay na sukat ng dragon ay lampas sa kanyang imahinasyon.
Hindi niya inaasahan na sa paglitaw ng imahe ng ninuno na dragon, nadobol ang kapangyarihan. Ang isang maliit na piraso ng kaliskis ng dragon ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Mahirap para sa kanya na isipin kung gaano kalakas ang ninuno na dragon na nangibabaw sa prehistoric era. Ito ay isang maliit na kaliskis ng dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, ikinaway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at ang makulay na kaliskis ng dragon ay agad na lumitaw sa kanyang kamay. Alam niya na maaaring may problema pa rin sa paggamit niya ng dragon scale. Halimbawa, dapat niyang subukang muli itong himukin gamit ang kanyang kaluluwa, na maaaring maging mas flexible. Sa labanan, malaking tulong ang mind control. Sa sumunod na panahon, sinimulan ni Yang Yiyu na subukan ng iba't ibang paraan upang makontrol ang makulay na sukat ng dragon tulad ng isang makulit na batang lalaki na natagpuan ang kanyang paboritong laruan. Lumipas muli ang oras nang hindi ko namamalayan. Sa mundo ng espasyo ng Chenkun Pot, maliban sa ilang mahahalagang lugar tulad ng Lingtao Mountain, Piling Mountain, at Zilay Mountain, lahat ng iba pang lugar ay ganap na giniba sa lupa at naging mga guho ng makulay na kaliskis ng dragon na kontrolado ni Yang. Ngunit sa kabutihang palad, ito ang mundo ng espasyo ng Chenkun Pot. Bilang may-ari, mabilis siyang makakabawi sa kanyang isipan, kaya wala itong epekto. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.